Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2921-2940 Kabanata 2921. Nandito tayong lahat. Nakakapanabik. Sa kabila ng napakaraming mandirigma na sumugod sa kanya, walang naramdaman si Levi kundi ang pananabik. Ang mga mandirigma ay nagyelo sa lugar. Pagkuha sa amin upang magtipon upang patayin kaming lahat. Sino siya sa tingin ni Levi? Anong karapatan niya para magsabi ng ganyan? Gayunpaman, ang mga Zyperian fighters ay nagnanais na magtipon sa unang lugar, at maging ang mga club na namumuno sa lahat mula sa likuran ay kailangang naruroon. Bukod doon, mabilis silang kumilos. Aabutin lamang ng ilang minuto para makarating ang lahat. Anong ginagawa mo, Levi? Gaano kalakas ang loob mong payagan ang iyong anak na babae na magbabad sa sagradong tagsibol? Nadumihan niya ang tubig. Ilabas mo siya agad. Eksakto. Ang tubig sa bukal ay lubhang sagrado. Ang iyong anak na babae ay hindi kahit na humigop, lalo na't hindi magbabad dito. Siya ay nagpaparumi sa tubig. Walang sino mang pinapayagang damumi sa sagradong bukal. Agad naman siyang sinaway ng dalawang batang manlalaban na unang humakbang. Sa mata ng mga Zyperian, ang sagradong bukal ay sa kanila, at sino mang iba pa ay hindi pinahintulutang magpatong ng kamay dito. Hindi sumagot si Levi at nakatingin lang sa kanila. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nawala. Nang muling lumitaw, binatukan niya ang dalawang batang manlalaban. Aray! Oof! Sabayan ng kanilang mga hiyawan, lumipad pa atras ang mga lalaki na parang mga saranggola na may punit na tali. Pumalakpak! Pumalakpak! Pagkalapag nila sa lupa ay agad silang tumigil sa pagpunta. Sila ay nabawasan sa isang madugong masa ng dumudugo na laman, ganap na hindi nakikilala. Gulat na gulat ang lahat sa eksena. Walang inaasahan na sasalakayin sila ni Levi. Ngunit higit sa lahat, napakalakas niya dahil madali niyang kinuha ang buhay ng mga lalaking iyon. Nang makitang namatay ang kanilang mga kasama, isang dosenang kabataang mandirigma sa harap ni Levi ang agad na nagsimulang sawayin siya. How dare you? Bago natapos ang isa sa kanila ang kanyang tanong, naramdaman niya ang isang mapang-ipang aura na dumudurog sa kanya at hindi makakilos. Maliban sa kanyang kamalayan, wala siyang may galaw na kalamnan. Boom! Isang madilim na anino ang tumakip sa kanyang buong larangan ng paningin bago siya pinalipad, pakiramdam na parang natanggal ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ito ay pareho para sa iba pang mga batang mandirigma. Balak nilang pagbabantaan si Levi, ngunit sinalakay niya sila ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa kawalan ng bantay, pinalipad din ang mga lalaking iyon. Hindi man lang nila nakita ang kanyang pag-atake. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang isa pang bundle ng isang dosenang sira na katawan ay sumama sa iba sa lupa. Noon lamang napagtanto ang iba pang mga Zyperian fighters. Hindi katakataka na nagawa mong mahanap ang sagradong bukal sa harap namin. Lumalabas na talagang mayroon ka kung ano ang kinakailangan. Sa mga salitang iyon, napagtanto ng lahat na si Levi ay hindi gusto ng inaasahan. Sa kabaligtaran, siya ay lubhang mabigat. Bagamat may elemento ng sneak attack nang ibagsak niya ang mga batang mandirigma na iyon, sapat na iyon upang patunayan na malakas siya. Mukhang hindi natin siya mapapatay kung hindi nagde-deploy ng mga deities. Ang kakaiba ay wala siyang nakikitang enerhiya na umaaligid sa kanya, ibig sabihin ay hindi pa siya nalantad dito. Dapat ay natutunan niya ito sa kanyang sarili upang maging ganoon kalakas. Gayunpaman, nakita nilang nakakahiya na nagawa niyang pumatay ng napakarami sa harap ng lahat. Galit na galit ang lahat na nagsisilabasan ang kanilang mga ugat sa kanilang mga mukha. Tapos ka na, Levi.
Ang sinumang maglakas loob na pumatay sa mga kababalaghan ni Zypria ay nagpapawi rin sa kinabukasan ng bansa. Kaya paano natin siya hahayaang mabuhay? Lumingon pa sila para tingnan si Dr. Erebus at Digital God na nakatayo sa likod. Pareho kayong guest of honor dahil pinayagan namin kayo. Ang iyong buhay ay nasa aming mga kamay, at dahil pinili mong maging kakampi niya, mananatili ka rito simula sa araw na ito. Hindi lang nila gustong patayin si Levi, kundi si Dr. Erebus at Digital God din. Thud, thud, thud. Sunod-sunod na yabag ang tumunog habang dumarami ang Zyperian fighters na dumating sa pinangyarihan. Kahit na ang Likurang Club ay dumating sa dulo. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang buong team mula sa Zyperia na dumating para sa pagsasanay sa pagkakataong ito. Nandito na lahat ng lalaki natin. Papatayin mo ba kaming lahat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2922. Paksain silang lahat. Binigyan ng mga Zyperian si Levi ng nakakatakot na tingin. Ang yabang kaya, si Zyperia ay naging labis na mayabang ganap at hindi nakita ang sinumang kapantay nila, lalo na ang isang Levi Garrison. Kahit na magaling ka sa pakikipaglaban, magiging imposibleng tagumpay para sa iyo na makipagkompetensya laban sa isang Diyos. Hindi pa ako nakarinig ng sino mang makakabuti sa kanila nang hindi nalalantad sa mga nakarinig na enerhiya. Paano kung magaling makipaglaban si Levi at kasing lakas ng isang Diyos-Diyosan? Mayroon kaming 55 deity sa kabuuan kapag pinagsama ang lahat ng mga paksayon sa loob ng Zyperia team. Ang iba pang 5 hanggang 6 na raang manlalaban ay sobrang galing din. Ang ilan ay labis na umaasa, habang marami pang iba ang ginawang mga Diyos sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ibinigay ni Idre kaya naman, walang pinagkaiba kung kayang lumaban si Levi kapag kaharap ang napakalakas na katumbas nito ng panliligaw sa kamatayan. Napakagaling! Dahil pinatay mo ang higit sa 10 sa aming mga tauhan, ikaw at ang iyong anak na babae ay mamamatay ngayon. Matapos ipaalam sa mga Diyos na dumating mamaya ang nangyari, sila ay lubos na nagalit. Gayunpaman, inilibot lamang ni Levi ang kanyang tingin sa paligid tungo sa pagmasdan ng 55 Diyos-Diyosan at daan-daang mandirigma sa kanyang harapan habang nagtanong, narito ang lahat, tama ba? Oo, nandito na tayong lahat, bakit mo natanong? Tanong ng ilang lalaki. Mabuti kung ganoon, sisimulan ko na ang aking pagpatay. Mamamatay kayong lahat. Pagkatapos mismong sabihin ni Levi ang pahayag na iyon, lumitaw ang Diyos Crusher sa tabi niya, umaaligid habang gumagawa ng mga whirring sound. Sa palagay mo ba ang isang espada lamang ay makakapagpapatay sa isang Diyos? Anong biro? Isang Diyos-Diyosan ang nanunuya. Pero bago pa man siya makatapos ng tawa ay naputol na ang ulo niya sa katawan na may tumalsik na dugo. Walang inaasahan na mangyayari iyon. Nakapatay lang ba siya ng isang Diyos ng ganon-ganon lang? Bago pa man makapag-react ang sinuman, ang God Crusher ay nagpatuloy na tumusok sa hangin sa bilis na nakakasira ng leeg. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang mga tilamsik ng dugo ay dumaan na parang mga linya ng abstract painting. Gayunpaman, kasama nila ang paghihiwalay ng mga ulo sa mga katawan habang lumilipad sila sa hangin at bumagsak sa lupa. Iyon ang tanawing tinusok ng Diyos Crusher. Walang sino man ang makatiis sa kapangyarihan nito, at mas tumpak, hindi nila nahawakan ang tilapon nito. Nalaglag ang mga ulo bago pa man makapag-react ang sinuman. Ang God Crusher ay tumawid sa larangan ng digmaan, na hindi mapigilan sa kanyang pagpatay. 1, 2, 10, 100. Ang bilang ng mga nahulog sa Zyperia team ay patuloy na tumataas habang sila ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sa kabila noon, wala man lang silang reaksyon. Si Levi ay kasalukuyang nasa isang mamamatay tao na pinapatay habang kinokontrol ang God Crusher. Hindi niya pinili ang kanyang mga kalaban o sinubukang iwasan ang mga Diyos-Diyosan ngunit pinabagsak niya ang sinumang nasa harapan niya. Hindi mahalaga kung sila ay mga Diyos o mandirigma. Puputulan ng aking Diyos na Crusher ang bawat isa sa kanila. Kung tutuusin, buhay lang ng tao. Hindi sila bagay sa akin. Habang ang God Crusher ay patuloy na tumusok sa himpapawid, isa sa mas malalawak na deity sa wakas ay nag-react at nagpakawalan ng lahat ng uri ng ultimate technique. Pinakilos niya ang pinakamalakas na enerhiya at ginawa itong pinakamalakas na kalasag o pinakahuling hakbang upang harangan ang espada. Swoosh!
Gayunpaman, gaano man kalakas ang isang kalasag o pamamaraan, nagawang lusutan sila ng God Crusher sa isang galaw. Maya-maya pa ay bumagsak ang ulo ng Diyos na iyon. Ito ay hindi mapigilan. Walang makakapidyo sa Diyos Crusher. Ang lahat ng mga Diyos ay nagsimulang lumaban, at ang iba pang mga mandirigma na nakabawi mula sa kanilang pagkahilo ay sumama din sa ganting atake. Swoosh! Swoosh! Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang porma sayon, ipinagpatuloy sila ng God Crusher pababa. Magsanib puwersa ngayon. Sinubukan ng grupo ng mga deity na pagsamahin ang mga puwersa upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa God Crusher, kasama ang pinangunahan sa pagharap sa deity sa pinakaharap na lumikha ng isang protection na hadlang. Swoosh! Gayunpaman, ang oras na ito ay mas masahol pa kaysa sa huli. Ang God Crusher ay tumusok sa 10 deity na magkakasunod, na pinalipad sila sa hangin. Ito ay hindi may kakailan na isang nakakabighaning tanawin. Nagpatuloy ang God Crusher na ibinaba ang mga Diyos-Diyosan nang walang pinipili. Bagamat ibinigay nila ang lahat, ito ay walang saysay dahil hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa kapangyarihan nito. 300 lalaki ang nahulog, 400, 500. Sa huli, walang nakatayo. Pinatay niya ang bawat isa sa kanila gamit ang God Crusher. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2923. Pagharap sa isang mahirap na problema. Dr. Erebus at Digital God ay lubos na natulala. Ang buong club ay ganap na nabura. 55 deity at higit sa 600 mandirigma, na ang ilan sa kanila ay may potensyal na maging deity, lahat mula sa Zypria, ay nilipol ni Levi. Nagawa pa niyang patayin silang lahat sa loob ng 1 minuto, at walang naiwan na buhay. Maging mga Diyos o iba pa, ang kailangan lang niya ay ang kanyang espada. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Levi habang inilalayo niya ang Diyos Crusher, na parang may ginawa lang siyang ordinaryong bagay. Taliwas sa kanya, si Dr. Erebus at Digital God ay nanginginig sa lahat. 55 Diyos iyon at daan-daang piling mandirigma. Ang Sponia at Geredes ay mayroon lamang 12 ng mga Diyos sa kabuuan. Katumbas ito ng paglipol ni Levi ng 5 Sponias sa isang pagkakataon. Kahit na ang pang-11 ranggo na race niya ay mayroon lamang higit sa 100 mga Diyos-Diyosan, at parang nabura niya ang kalahati ng mga ito sa isang pagkakataon. Sa katunayan, si Levi ay gumawa ng isang bagay na labis na magiging sanhi ng pagyanig sa buong mundo hanggang sa kaibuturan nito. Gayunpaman, ginawa niya itong tila isang paglalakad sa parke sa kanyang casual na saloobin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit hindi niya maiwasan ang pagwawalang bahala kay Zypria. Dahil ito sa kapangyarihang taglay niya. Si Levi ay naglakad pabalik sa sagradong bukal habang walang pag-aalinlangan na nagsasabi, dapat silang nagdadala ng mga kayamanan at iba pa. Maaari nating hatiin ang lahat ng pagnanakaw sa pagitan natin. Agad na naunawaan ng dalawa ang kanyang mga salita at nagmamadaling hanapin ang lahat ng mga katawan, na pinaghiwa-hiwalay ang lahat ng mga kayamanan sa pagitan nila. Dahil ang Zypria ay kasalukuyang napakalakas at mayaman at may akses sa lahat ng uri ng mga kayamanan at kagamitan, sila ay nakaipon ng saganang ani. Nang matapos sila sa pagnanakaw, mahina ang pag-iisip ni Levi, at ang mga Panginoong klaseng hayop na kanina ay tumakas ay muling lumitaw sa likuran nila. Bagamat si Dr. Erebus at Digital God ay nalilito sa simula, namulat sila sa susunod na sandali. Tila naunawaan ng grupo ng mga hayop ang intensyon ni Levi habang nililinis nila ang mga katawan, iniwan ang eksenang mas malinis kaysa dati. Maliban sa mga bahid ng dugo sa lupa, walang natira sa katawan. Ang mga katawan ng mga hayop na iyon, lalo na ang mga nasa antas ng Diyos, ay lubhang mahalaga sa mga tao. Sa katulad na paraan, ang mga katawan ng mga taong mandirigma ay kayamanan din sa mga nilalang na iyon. Ito ay maaaring ituring na regalo ni Levi sa kanila. Nang makita ang pagkalito sa mga mata ng Digital God, mahinang sinabi ni Levi, ang pagbawi ng mga potensyal na enerhiya ay nagpapataas din ng kanilang katalinuhan at ginagawa silang mas matalino kaysa sa kanilang mga tao. Maaaring patunayan iyon ni Dr. Erebus, dahil nag-aral ng maraming nilalang, alam niyang marami sa kanila ang tumaas ang antas ng katalinuhan. Mayroon bang mga kakaiba at nakakagulat na mga bagay na hindi ko pa nakikita?
Ito ay wala sa akin. Bumalik si Levi sa sagradong bukal at patuloy na pinoprotektahan si Forlivia. Sa ngayon, hinimati siya sa sakit. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay matatag dahil ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng sagradong tagsibol ay nagde-detox pa rin ng mga lason. Bagamat mabagal itong umuunlad, may mga nakikitang pagpapabuti, at gaano man karami ang na-neutralize sa huli, ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Batay sa kasalukuyang kalagayan, maaari nitong maalis ang bahagi ng mga lason sa katawan ni Forlivia nang hindi bababasa. Ganon din ang inaasahan ni Dr. Erebus. Nakakabaliw ang lason na ito. Hindi ako makapaniwala na ang isang nakapagpapagaling na bukas na tulad nito ay makaka-neutralize lamang sa kalahati nito. Bulalas niya sabay buntong hininga. Sagot ni Levi, pero ipinapakita rin ito na effective. Kung ang kalahati ng lason ay ma-neutralize, maaari pa rin tayong maghanap ng iba pang paraan o kayamanan. Mariing tumanggaw si Dr. Erebus. Totoo naman. Kung makakahanap tayo ng mahiwagang gamot na may epektong katulad ng sagradong tagsibol na ito, tiyak na gagaling si Evie. Eksakto. Nakikita ko ang kasalukuyang pag-unlad, tiwala ako na makokontrol ko ang kanyang kalagayan sa loob ng maikling panahon nang hindi bababasa. Malaki ang tiwala ni Levi na ang susunod na gagawin niya ay ipagpatuloy ang paghahanap ng mga pagbabagong pamamaraan. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang problema ay nasa sagradong tagsibol mismo. Hindi ko ito mahuhuli at dalhin sa akin, dahil kailangan itong manatili dito at patuloy na mapangalagaan ang mga linya sa ibaba nito. Kung hindi mag-alaw ang bukas, kailangang manatili rito si Evie at magbabad dito sa lahat ng oras. Ngunit kailangan kong maghanap ng iba pang kayamanan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Napakakomplikadong problema. Pagkatapos ay lumingon si Levi kay Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2924. Kumuha ng manlalaban para protektahan siya. Napabuntong hininga si Levi nang maisip niyang hindi mapoprotektahan ni Dr. Erebus si Forlivia. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi protektahan si Forlivia mismo. Maaari siyang umalis saglit at bumalik sa tuwing nasa panganib si Forlivia. Gayunpaman, ang sitwasyon ay magiging unpredictable kung kailangan niyang umalis ng mahabang panahon o masangkot sa kanilang mga problema. Dahil dito, naisip ni Levi na kailangan niyang kumuha ng ilang manlalaban para protektahan siya. Matapos itong pag-isipan, isang angkop na kandidato ang sumagi sa isip ni Levi. Tila nabasa ni Dr. Erebus ang isip ni Levi at nagtanong, mayroon ka bang angkop na kandidato? Oo. Kailangan kong lumabas sandali para madala sila dito. Sagot ni Levi. Biglang may mahinang kaluskos na nagmula sa kagubatan sa likod, na nagpapakita na may mga taong papalapit. Sa susunod na sandali, isang grupo ng higit sa 2 tao ang nakita. Mukha silang magulo na may bahid ng dugo sa buong katawan. 4 sa kanila ay mga Diyos-Diyosan, at 9 ay mga matandang Panginoon na halos naging mga Diyos-Diyosan. Bukod sa kanila, ang iba ay pawang mga batang henyo. Ang mga mandirigma ay itinuring na mga elite bukod sa iba pa mula sa ibang bansa at dumaan lamang sa isang matinding labanan. Bagamat sila ay tila magulo, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay tumaas pagkatapos ng laban. Ang 4 na deity ay nagmula sa Redonst, habang ang mga kabataan ay miyembro ng royal family na gustong sanayin ng bansa. Sa una ay may 8 Diyos. Gayunpaman, 4 na Diyos at higit sa 20 mandirigma ang isinakripisyo sa labanan. Nagdusa sila ng malaking pagkalugi ngunit matagumpay na nakarating sa sagradong bukal. Atin na yan. Ha ha ha. Nagtawanan ang lahat, kahit ang makapangyarihang Zyperia ay hindi pa dumarating. Sigurado akong napapaligiran sila ng mga halimaw at hindi makakatakas. Naniniwala sila na ang sagradong bukal ay pag-aari nila, hindi pinapansin si Levi at ang iba pa. Nang gusto nilang sumugod papunta sa sagradong bukal, isa pang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa palumpong sa tabi nila. Tagaluang ba sila? Nakilala agad ng mga taga-Redonst na Tagaluang sila. Bilang isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo, si Luang ay halos kapantay ng Redonst. Redonst at Luang ay nireranggo sa ika-7 at ika-8 sa listahan ng pinakamakapangyarihang bansa. May bulong-bulungan na ang dalawang bansa ay mayroong mahigit 200 Diyos bawat isa.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao mula sa dalawang bansa ay sapat na matapang upang tuklasin ang Rank 1 restricted area. Nandito din pala kayo. Ang club ni Luang ay kasing lakas ng Redons, dahil mayroon din silang 4 na deity at iba pang manlalaban na may katulad na antas. Malamang, nagawa rin ng pangkat ni Luang na lumaban at nakarating sa sagradong bukal. Upang maging eksakto, natagpuan ni Luang at Redons ang sagradong bukal dahil ginawa nila ang tamang pagpili. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga bansa ay nahaharap sa matinding pagkalugi dahil sa mga alon ng pag-atake ng mga hayop. Kahit na ang bawat bansa ay maaaring gumawa ng paraan sa kanilang paraan, ang pagpili ng tamang direksyon ay mahalaga din. Karamihan sa mga bansa ay piniling umatras upang makatakas mula sa kagubatan. Sa kasamaang palad, ang pagpipilian ay napatunayang mapanira, dahil kailangan nilang harapin ang parami ng mga hayop at mga panganib sa daan. Sa huli, halos lahat ng mandirigma ay nalipol. Sa halip, pinili ni Redons at Luang na tumungo sa sagradong bukal. Ang pinakamapanganib na lugar ay naging pinakaligtas. Kung mas malapit sila sa sagradong bukal, mas maliit ang mga hayop. Dahil walang anumang hayop nang dumating ang mga mandirigma sa kalapitan ng sagradong bukal, ang lahat ay hindi maiwasang mataranta. Bakit ligtas dito? Hindi nila inaasahan na gagawa sila ng tamang tawag sa pamamagitan ng pagdiretso sa sagradong bukal. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ang mga hayop ay hindi nang ahas na lumapit dahil sa aura ni Levi malapit sa sagradong bukal. Pagkatapos ng lahat, ang mga hayop ay natatakot kay Levi at nais na mabuhay ng mas matagal. Kaya naman, ang paglalakbay sa paghahanap ng sagradong bukal ay hindi naging kasing hirap ng inaasahan nila. Pagkatapos magpalitan ng tingin, isa sa mga deity mula sa Redons ay nagmungkahi, ngayon na ang lahat ng uri ng mga panganib ay nakatago sa paligid at ang mga halimaw ay maaaring pumunta sa anumang oras. Iminumungkahi ko na dapat tayong huminto sa pakikipaglaban, at makibahagi sa sagradong tagsibol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2925. Dahil sila ang panganib, iinom tayo ng buong puso at dadalhin ang lahat ng natitira hanggat maaari. Kung sisimulan natin ang laban, hindi lang malaki ang matatalo ng magkabilang panig, kundi tiyak na mamamatay din tayo pagdating ng mga halimaw. Ano sa tingin mo? Nang sabihin iyon ng Diyos mula sa Redons, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng grupo mula sa Luang. Ang Diyos na namumuno sa tropa ng Luang ay sumang-ayon sa mungkahi ng walang pag-aalinlangan. Okay, ibabahagi natin ang sagradong tagsibol at hatiin natin ang mga mahiwagang halamang gamot sa paligid. Hindi sila hanggal, kaya natural na naiintindihan nila kung ano ang ipinahihiwatig ng Diyos mula kay Redons. Hanggat sila ay nagpasya na lumahok sa isang labanan, ito ay lubos na posible na ang parehong partido ay maalis. Imposible para sa kanila na masiguro ang sagradong bukal para sa kanilang sarili. Kung sila ay nagtutulungan, ito ay magiging isang win-win situation. Higit pa rito, ang sagradong bukal ay hindi madaling matapos ng isa lamang sa kanila. Okay, pagkatapos nating hatiin ang lahat ng pantay, tulungan natin ang isa't isa na makatakas. Napakaraming halimaw sa labas. Oo naman, dapat sabay tayong tumakas. Nagkasundo ang magkabilang panig na magtulungan. Gayunpaman, hindi nakita ni Dr. Erebus at Digital God. Akala ba nila wala tayo? Diretso nila kaming pinansin at sinimulan pa nilang hatiin ang sagradong bukal. Nandito pa rin kami, buhay pa tayo, makahinga tayo. Hindi ba nila tayo nakikita? Paano na lang sila maghihiwalay ng ganoon? Tsaka, dahil nagbababad si Forlivius sa sagradong bukal, kay Levi talaga iyon. Wala itong kinalaman sa sino man, iyon ang pamantayang first come first serve. Kahit na ang mga mapanginoong hayop ay kinilala ito. Kaya, ito ay ganap na hindi makatwiran para sa dalawang random na puwersa na talakayin kung paano hatiin ang pag-aari ni Levi. Pagkatapos ng kanilang talakayan, ang mga tropang Redons at Luang ay nagtungo sa sagradong bukal, hindi pa rin pinapansin si Levi at ang iba pa. Sa kanilang opinyon, maswerte lang si Levi na nakarating doon ng mas maaga. Higit pa rito, inisip ng mga tropa na si Levi at ang kanilang grupo ay napakahina at sa gayon ay hindi man lang karapat-dapat na maging kanilang mga kalaban. Kaya naman,
Hindi nila pinansin ang mga ito, hindi man lang sila tinitigan kahit isang sulyap. Habang papalapit sila, isang mandirigma mula sa Redunst ang humawak ng espada, na nagpaplanong patayin si Levi at iba pa ng walang pag-aalinlangan. Ni hindi man lang nila bibigyan ng pagkakataong magsalita, planong patayin sila ng direkta tulad ng ilang asong gala na humaharang sa kanila. Nang akmang sasampalin na ang manlalaban, biglang sumigaw si Dr. Erebus, ipapayo ko sa iyo na bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Ito ay hindi isang lugar na maaari mong puntahan. Sinadya pa ng Digital God na sumulyap kay Levi at sumang-ayon, Umalis ka na. Talagang ipinapayo ko sa iyo na umalis sa lalong madaling panahon. Walang pakialam sa sagradong tagsibol. Huwag mong isakripisyo ang iyong buhay para lang dito. Tama na yan. Dapat mabilis kang tumakas. Bakit mo pa pinag-uusapan kung paano hatiin ang sagradong bukal? Ito ay hindi isang bagay na maaari mong bahiran. Umalis ka na, baka huli na ang lahat. Si Dr. Erebus at Digital God ay taos-pusong nagpapayo sa kanila. Ayaw nilang mamatay ang tropa doon. Ang mga tropa ay may ilang mga Diyos lamang na kasama nila, ngunit pinag-uusapan na nila kung paano ipamahagi ang sagradong bukal. Ang 50 deity mula sa Zyperia ay namatay lahat ng miserableng 5 pagkamatay. Gayunpaman, ang mga mula sa Redunst at Luang ay nagbingi-bingihan sa panghihikayat ni Dr. Erebus at Digital God. Sinusubukan mo bang takutin kami? Itinuring mo ba kaming tanga? Kung napakadelikado ng lugar na ito, bakit hindi kayo tumakas? Sinisikap mo kaming takutin at angkinan ang sagradong bukal bilang iyo, ha? Nakakatawa. Walang naniwala kay Dr. Erebus at Digital God. Akala nila ay tinatakot lang silang dalawa para makuha nila ang sagradong bukal para sa kanilang sarili. Nawalan ng masabi ang dalawa. Bakit hindi tayo tumakas kahit alam nating delikado? Dahil tayo ang panganib. Para talaga ito sa ikabubuti mo. Tumakas ngayon. Nagbitiw na sigaw ni Dr. Erebus. Humagalpak ng tawa ang mga tropa mula sa Redunst at Luang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2926. Maging mas maingat sa iyong susunod na buhay. Nagtaas ng boses si Dr. Erebus at sumigaw, sa ilalim mismo ng iyong mga paa. Natigilan ang mga tropa, na napatigil sa kanilang mga landas at nalilitong tumingin sa kanya. Anong mali? Ano ang nasa ilalim ng ating mga paa? Sumagot si Dr. Erebus. Ngayon lang, lahat ng 700 miyembro mula sa Zyperia ay namatay kaagad sa ilalim ng iyong mga 5 paa, kabilang ang 50 deity. Kinilig ang lahat ng marinig ang kanyang sinabi. Ito ay sobrang nakakagulat. Sumulyap pababa sa subconsciously, nakita lamang nila ang mga mantsa ng dugo at wala ng iba pa. Ituloy mo ang kalokohan. Lahat ng taga-Zyperia ay namatay sa ilalim ng aming mga paa. Tanong ng isa sa kanila. Tumanggo si Dr. Erebus. Oo, mayroon 700 Zyperian at higit sa 50 Diyos. Bakit wala ni isang bangkay? Walang kahit isang daliri na makikita. Oo, wala tayong makitang bangkay. At saka, napakalaki ng tropa ni Zyperia. Bakit walang bakas ng labanan? Haha, hindi ko naisip yon. Wala talagang senyales na may naganap na labanan dito. Kung namatay ang lahat, parang nakatayo lang sila doon at naghihintay na patayin. Paano ito posible? Nawalan ng paliwanag si Dr. Erebus nang ipahayag ang lahat ng kanilang mga pagdududa. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Masyadong nakakatakot si Levi. Pinatay niya ang lahat sa isang suntok. Sa makatuwid, walang mga palatandaan ng isang labanan. Tingnan mo, hindi mo man lang maipatuloy ang iyong kasinungalingan. Tumikim ang mga tropa at sabay-sabay na nagmarcha patungo sa sagradong bukal. Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit ayaw mong makinig sa payo ko? Masyado kayong matigas ang ulo. Si Dr. Erebus ay galit na galit. Samantala, huminga ng mahabang buntong hininga ang Digital God. Well, sana ay pakinggan mo ang mga payo ng ibang tao sa iyong susunod na buhay. Oo, maaari kang maging mas maingat sa iyong susunod na buhay, sabi ni Dr. Erebus. Patayin sila. Ang mga mandirigma mula sa Redunst at Luang ay kumilos na. Sinampahan nila ang natitira ng pagpatay, lalo na kay Forlivia, na nagbababad sa sagradong bukal. Whoosh!
Kasabay ng matalim na tunog na ginawa ng isang espada na mabilis na naglakbay sa himpapawid, isang napakalaking bagzo ng hangin ang bumungad. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang napakalaking pressure na bumibigat sa kanila. Parang nagyelo ang kanilang dugo sa kanilang mga ugat, ang kani-kanilang mga isipan, at ang kanilang mga isipan ay naging blanko. Gosh, gosh, gosh. Ang God Crusher ay lumipad sa himpapawid bago nagdoble pabalik at bumalik kay Levi. Ang 12 ng mga tao mula sa Redunst at Luang ay nakatayo doon, ganap na paralisado. Napuno ng hindi makapaniwalang tingin sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, lumipad ang kanilang mga ulo sa hangin. Bumulwak ang mga bahid ng dugo na parang mga fountain. Thud, thud. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sa pagtingin sa mga bangkay na nagkalat sa sahig, umiling si Dr. Erebus. Tingnan mo. Ito ang makukuha mo sa pagiging matigas ang ulo. Sa tingin mo ba ay mabait na tao ang taong ito? Mapuno ng pagsisisi sa kabilang mundo. Napakabilis, lumitaw muli ang mga Panginoong uri ng hayop, at ang mga bangkay ay nawala tulad ng dati. Manatili ka rito at bantayan ang lugar. Kung may panganib, hanapin mo ako. Susugod ako agad. Ha, handa na ba tayo sa trabaho? Dr. Erebus at Digital God ay nag-aalala. Kung napakaraming manlalaban, hindi nila mapipigilan ang lahat. Gumawa si Levi ng kanilang mga pag-aayos sa paligid ng sagradong bukas pagkatapos umalis sa duo na may ilang mga tagubilin. Tapos, naglabas siya ng Surge of Aura. Kasunod nito, 10,000 hayop ang tumakbo sa Emberfall Rainforest. Ang lahat ng mga hayop ay nagmamadali matapos maramdaman ang aura ni Levi. Ang mga hayop na Panginoong klase ang unang dumating. Nakadapa sila sa lupa, nanginginig na hindi mapigilan. Ito ay maliwanag kung gaano sila lubos na natakot kay Levi. Ang lahat ng mga hayop ay natipon sa paligid ng sagradong bukal. Naunawaan ni Dr. Erebus na gusto ni Levi na protektahan ang lahat ng hayop si Forlivia. Sa katunayan, iyon ang pinaplano ng huli. Batay sa kasalukuyang kapangyarihan ni Levi, kailangan lang niyang ilabas ang kanyang aura para malaman ng mga hayop kung ano ang gagawin. Ang mga hayop ay iba sa mga tao. Hindi sila pabago-bago, manipulatibong tao. Kung gusto ni Levi na protektahan nila si Forlivia, gagawin nila ang gusto niya. Wala nang iba na babangon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2927. Ang planong paghiwalayin si Erudia. Ang sagradong tagsibol ay tila napakapayapa sa sandaling ito. Gayunpaman, napapaligiran ito ng maraming hayop, kabilang ang mahihina at makapangyarihan. Ang sagradong bukal ay naging hindi maarap. Maging si Dr. Erebus ay nabigla. Aabutin ng 4 hanggang 500 mga Diyos ang sabay-sabay na pagsingil bago nila mahawakan ang sagradong bukal. Kahit na ganoon, nag-aalala pa rin si Levi at gusto niyang bantayan ng mga tao ang lugar. Nang magawa na ang lahat, humakbang siya pasulong at nawala sa manipis na hangin. Totoong makapangyarihan siya. Gayunpaman, maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari kapag ang kanyang atensyon ay maaaring mangyari sa napakaraming bagay. Ayaw niyang mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari, hindi niya kayang mangyari iyon pagdating sa Forlivia. Kaya naman, kailangan niya ng mga tao upang bantayan ang Forlivia at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mangyari. Ang taong gusto niyang hanapin ay kay Erudia, kaya doon siya nagtungo. Ilang sandali ang lumipas pagkatapos ng paglilipat ng enerhiyang muling pagbabangon. Gaano man kahirap sinubukan ni Erudia, hindi ito makagawa ng isang Diyos. Ang kabuoang kapangyarihan nito ay walang kapantay sa iba. Sa kasalukuyang kapaligiran, kahit na si Eragon ng The Cardinal Hall ay hindi maaaring magdulot ng anumang pagbabanta. Mapapatay sila kung may makasalubong silang manlalaban. Ang kapalaran ni Erudia ay paunang natukoy dahil maraming tao ang nagsimulang talakayin kung paano nila dapat hatiin ang bansa. Ang pagkamatay ni Ichiro ay pilit na iniiwas ang atensyon ng lahat, na naging dahilan upang pigilan nila ang kanilang mga pagnanasa. Gayunpaman, ang lahat ay nagsimulang mapagtanto na ang kanyang kamatayan ay tiyak na dahil sa mga hayop. Wala itong kinalaman kay Erudia. Ang inaangkin ni Erudia tungkol sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild ay mga alingaw-ngaw lamang. Noong una,
Maraming tao sa Erudia ang naniniwala sa pagkakaroon ng dalawang entity, ngunit wala ng balita tungkol sa kanila pagkatapos. Maging ang mga taga-Erudia ay hindi na naniwala, pati na ang iba. Ang mga puwersang nakatutok sa bansang iyon ay natuksong kumilos. Bagamat walang mga Diyos si Erudia, ang mga lupain nito ay malawak. Pagkatapos maranasan ang muling pagbabangon ng enerhiya, ang mga lupaing iyon ay tiyak na magkakaroon ng maraming mahiwagang gamot at kalikasan. May nag-imbestiga noon at natuklasan na ang Erudia ay isa sa mga nag-aaral na 3 bansa na may pinakamataas na pagsusuri na kristal ng enerhiya. Kung iyon ang kaso, tiyak na mayroon itong maraming iba pang hitsura. Bukod pa rito, dahil walang mga Diyos o mandirigma si Erudia, hindi kailanman magagamit ang mga likas na katangian iyon. Ito ay isang gintong pagkakataon sa iba. Hanggat pumasok sila sa Erudia, maaari lamang silang tumayo upang makakuha. Higit pa rito, may mga alingaw-ngaw na ang Zyperia, ang pinakamakapangyarihang bansa, ay maglulunsad ng ganap na pag-atake sa Erudia. Ang mga naiisip na mayroon si Erudia ang pinakakailangan nila. Para sa kanilang plano sa paglikha ng mga deities, kailangan ni Idre ng napakaraming nilikha. Walang limitasyon sa mga pagnanasa at mga plano tulad niyan, kaya hindi sila titigil sa paglikha ng ilang daang mga Diyos. Hanggat gumagana ang pamamaraan, maaari silang lumikha ng 10 o 100,000 mga Diyos. Mangangailangan ng isang malaking halaga ng mga likas, ngunit ang mga katangian na mayroon ang Zyperia at ang mga kaalyado nito ay hindi sapat. Kailangan nilang palawakin, at ang mga mali ni Erudia ang pinakaangkop sa lahat. Sa katunayan, napakarami nila kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay para sa kabutihan. Kaya naman, ang paghahati kay Erudia ay ang pinakamahalagang hakbang sa plano ni Zyperia. Bilang resulta, sinubukan ng ibang puwersa na kunin ang pagkakataon at makakuha ng bahagi ng mga pagsubok ni Erudia para sa sarili nilang salakayin ni Zyperia si Erudia. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong gawin ito. Bago iyon, sinubukan ng ilang mga tao na salakayin ang mga dating kaalyado ni Erudia sa pagtatangkang pagsamantalahan ang kanilang mga pagtatangka at alipinin ang kanilang mga tao. Tulad ni Erudia, nagtago sila sa shelters at pinalampas ang gininto ang pagkakataon. Hindi lamang sila nagkaroon ng anumang mga Diyos-Diyosan, ngunit sila ay napunta sa isang mas masahol pang estado kaysa kay Erudia. Matapos ilunsad ng mga tagalabas ang kanilang pagsalakay, ninakawan nila ang buong lugar. Sinubukan ng mga kaalyado na humingi ng tulong kay Erudia, ngunit ito ay walang saysay, hindi man lang maprotektahan ni Erudia ang sarili, lalo na ang iba. Kaya naman, ang mga kaalyado ni Erudia at mga kalapit na bansa ay dinambong. Natural, ito ay isang pagsubok upang makita kung sapat ang kakayahan ni Erudia na protektahan sila. Ang mga resulta ay maliwanag Erudia ay walang kakayahan. Bukod dito, ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay pawang mga alingaw-ngaw. Kaya naman, nagpasya si Kirea na salakayin si Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2928. Isang Diyos mula kay Erudia. Si Kirea ay nagsagawa ng maraming pagsisiyasat sa mahabang panahon bago ginawa ang desisyong ito. Samantala, nais ni Rachel niya na makasama sila. Gayunpaman, ang nakaraang pagbisita ni Levi ay nagdulot ng malaking dagok sa kanilang pagtitiwala. Pinili nilang maging low profile at hindi nakisali sa mga plano ni Kirea. Higit pa rito, hindi nila nais na malaman ng ibang bansa na sila ay dumanas ng matinding pagkalugi. Iyon ang dahilan kung bakit sila umupo sa labas ng pakikipagsapalaran upang lupigin at hatiin si Erudia. Hindi maaaring ipagsapalaran ni Rachel niya na ibunyag ang kanilang trump card. Mapahamak sila nito. Gayunpaman, matagal nang nangangati si Kirea na umatake. Nagpasya silang sumalakay matapos makumpirma ang investigasyon na walang Diyos si Erudia, at ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay mga alamat lamang. Si Kirea ay nakinabang mula sa simula na muling pagkabuhay ng enerhiya at ngayon ay nireranggo ang 13 na may 100 mga Diyos. Higit pa rito, ang bansa ay sikat sa hindi kapani-paniwalang teknolohiya. Ang mga mananaliksik sa Kirea ay naghahanap ng mga paraan upang magamit ang teknolohiya upang lumikha ng mga Diyos. Sa ngayon, tila kasing lakas ni Rachel niya si Kirea.
Maging ang matandang kakilala ni Levi, si Sami Lenheim ay naging isang Diyos. Isa rin siya sa pinakamakapangyarihang deity sa Kirea. Nilagay sa top 5, marami ang nag-consider na siya ang deity among deities. Higit pa rito, nagkaroon ng prominenteng posisyon si Sami bago pa man siya naging Diyos. Pagkatapos ng muling nasok na pagkabuhay ng enerhiya, pinalaki si Sami sa maharlikang bahay at naging isang maimpluwensyang reyna na may awtoridad na mag-utos ng mga Diyos-Diyosan at mga mandirigma. Ang posisyon at kapangyarihan ay nagpapabago sa kanya sa ibang tao. Siya ay naging dominanteng reyna. Ang tanging inaalala niya ay mga digmaan at mandirigma. Higit pa rito, pumatay siya ng walang pag-aalinlangan at walang awa. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba at walang puso. Naniniwala ang mga tao na ito ang side effect ng radiation ng potensyal na enerhiya, na nakakaapekto sa kanyang sangkatauhan. Ang ilan ay nag-isip pa na ang kapangyarihan ay nasira ang kanyang puso. Sa sandaling ito, nagpadala siya ng 10 Diyos at 3,000 mandirigma patungo kay Erodia. Ang sabi ng chismis ay si Sami ang dahilan kung bakit nagpa siya si Kirea na umatake ng maaga. Napagdesisyonan ng reyna na lusubin si Erodia kanina para protektahan ito para hindi maglakas loob ang ibang bansa na isipin na salakayin ito. Pinlano niyang gawing subordinate state ng Kirea ang Erodia at hatiin ang mga hitsura nito, hindi saktan ang mga tao nito. Gayunpaman, iyon ay kung walang sino man sa Erodia ang sumalungat sa kanila. Hindi magdadalawang isip si Kirea na patayin ang sino mang maglakas loob na magrebelde. Kung hindi, ang gusto lang ni Kirea ay makuha ang mga likas ni Erodia. Wala silang planong saktan ang mga tao. Si Sami ay nag-aalok lamang kay Erodia ng gayong pagkabukas palad bilang pagsasaalang-alang kay Levi. Kung sakupin ng ibang bansa ang Erodia, hindi lamang nila hati-hatiin ang mga pinagkukunang yaman ngunit masasaktan ang mga tao nito at pipilitin silang maging alipin. Si Erodia ay magiging impyerno sa lupa. Kahit na ang alok ni Kirea ay parang namaawin, ito ay katumbas ng pagsuko ni Erodia sa sarili at pagpayag kay Kirea na mamuno sa kanila. Iyon ay isang bagay na hindi maaaring tanggapin ng sino man kay Erodia. Mas gugustuhin nilang lumaban hanggang kamatayan kaysa hayaan silang sakupin sila ng mga dayuhang puwersa para sa kanilang mga sira. Nang dumating ang mga puwersa ni Kirea, inayos na ni Daxen at ng iba pa ang kanilang mga sarili at handang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. Kahit na alam nila ang mga panganib, mas gugustuhin nilang mamatay sa labanan kaysa hayaan ang mga mandirigma ni Kirea na sumulong sa Erodia. Ang mga kaaway ay kailangang makalusot muna kay Daxen at sa kanyang club. Ang mga lalaking Erodia ay nanatiling hindi kumikibos sa harap ng kamatayan. Ang buong mundo, kabilang ang Zyperia, ay sumusunod sa labanang ito. Na-curious sila kung may makapangyarihang manlalaban si Erodia. Higit pa rito, nais nilang malaman kung totoong umiral ang dalawang Ramord organization. Sa madaling salita, gusto nilang ipagsapalaran muna ni Kirea ang sarili at tingnan kung may nakakatakot na panganib. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-away ang dalawang bansa. Ito ay naging maliwanag na si Erodia ay masyadong mahina. Ang malaking pagkakaiba sa kanilang lakas ay naging imposible para kay Erodia na pigilan ang pagsulong ni Kirea. Maaaring ipadala ng huli ang alinman sa mga deity nito upang ibagsak ang depensa ni Erodia na nagdulot ng malalaking casualty. Ang mga deity at mandirigma mula sa Kirea ay nasa ibang antas mula kay Daxen at sa kanyang club at nalampasan sila sa bawat aspeto. Habang ang mga Diyos-Diyosan ni Kirea ay handa nang patayin ang mga tao kay Erodia, isang sinag ng gintong liwanag ang biglang lumitaw. Sa wakas ay nagpakita na ang Diyos ni Erodia. Walang inaasahan na magkakaroon sila ng isa. Walang sino man sa Erodia ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Saan nanggaling ang Diyos na ito? Sino siya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2929. Pagbabalik ng Cardinal Hall General. Hindi napigilan ng lahat na tumingin sa sinag ng gintong liwanag. Lahat sila gustong malaman kung sino iyon. Ang buong mundo ay namangha sa sandaling ito. May Diyos si Erodia. Hindi ba lahat ng tao kay Erodia ay nagtago mula sa pagtatayo na muling pagkabuhay? Natigilan, ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa figurang umaaligid sa kalangitan. Ang Diyos ni Erodia ay walang iba kundi si Edmund, ang Cardinal Hall General. Walang umaasa na siya ang Diyos ni Erodia.
Ito ay lumabas na si Edmund ay hindi nagtago sa shelter sa panahon ng muling pagbabangon ng enerhiya. Hinarap niya ito ng ulo. Gusto niyang magsanay sa pag-alit na kapaligirang iyon at pagbutihin ang Iron Golem technique. Sa makatuwid, tumanggap siya ng mas mataas na kapangyarihan. Gayunpaman, hinarap niya ang muling pagbabangon ng enerhiya na naiiba sa iba. Ang ibang mga tao ay tumahimik at hinayaan silang masakop sila ng mga mapagkukunan ng enerhiya. Sa kabilang banda, sinubukan ni Edmund ang kanyang makakaya upang makamit ang self-breakthrough sa panahon ng enerhiya ng muling pagkabuhay at ginamit ang malakas na enerhiya upang baguhin ang kanyang katawan. Sa pamamagitan nito, naabot niya ang limitasyon ng kanyang sarili. Pambihirang tagumpay. Pagkatapos, napagtanto niya na kaya niyang sumipsip ng mga kakayahan na gamitin ang enerhiya at i-convert ito sa loob ng kanyang katawan bago ito mabuti para sa Iron Golem technique. Nasundin sa kanya na dalhin ang pamamaraan sa isang bagong antas. Ang level 9 ay ang pinakamataas na antas na magagamit para sa Iron Golem technique. Ang diskarteng ito ay gagawa ng siyam na silhouette upang palibutan ang paggamit. Gayunpaman, sumulong si Edmund na ang mga silhouette na ito ay may materyal na katawan. Ilang araw na siyang nag-iisa sa pagsasanay para palaguin ang kanyang mga kakayahan. Kung hindi, mas maaga pa sana siyang dumating sa labanan. Nagkataon na natapos niya ang kanyang pagsasanay sa tamang oras upang iligtas si Erudia mula sa pagsalakay. Tulog, tutok, tutok. Ang mga deities ay naglabas ng maraming mamamatay na pag-atake laban kay Edmund, ngunit hinarang sila ng bagong pinahusay na Iron Golem technique. Natigilan ang mga deity ni Kirea. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa gintong liwanag na nagmumula sa kanya. Kung medyo mamaya pa siya, marami na ang namatay. Anak ko yan. Excited na sigaw ni Daxon. Puno ng pride ang mga mata niya. Nararamdaman niya mula sa aura ni Edmund na ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga deity mula kay Kirea. Dapat malaman ng isang tao na ang mga Diyos ay nireranggo din ayon sa kanilang mga kapangyarihan. Si Edmund ay, walang duda, isang makapangyarihan. Excited ding sumigaw ang ibang tao, Sir is here. Siya ay dumating upang tulungan tayo. Paanong hindi nasasabi ang sino mang makita ang unang Diyos ni Erudia? Itinuring pa nga siya ng mga tao bilang kanilang tagapagligtas. Dumating siya sa tuktok ng kapahamakan upang iligtas sila. Hanggat ako ay nasa Erudia, walang mga dayuhang puwersa ang dapat pumasok. Mabangis na deklara ni Edmund. Sinulyapan niya ang pulutong ng mga mandirigma mula sa Kirea. Patayin siya. Nagpalitan ng tingin ang kanilang deity mula kay Kirea bago sumugod para patayin si Edmund. Alam ng 10 Diyos na mas malakas siya kaysa sa bawat isa sa kanila. Sa gayon, nagpa siya ang dalawa sa kanilang pinakamakapangyarihang mga Diyos na sama-samang salakayin siya. Matindi ang laban ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang dalawang deity ni Kirea ay malapit ng natalo. Masyadong makapangyarihan si Edmund para sa kanila. Ang kanyang Iron Golem technique ay nagulat sa lahat. Kahit anong technique ang ginamit ng duo, wala silang silbi laban kay Edmund. Paano sila magkakaroon ng pagkakataon kung wala sa kanilang mga pag-atake ang makakasakit sa kanya? Hindi nagtagal, nagsimulang gumanti si Edmund. Agad na nagtamo ng minor injuries ang dalawang deity mula sa Kirea. Napabuntong hininga ang buong Yudia habang pinapanood ang laban. Mayroon silang Diyos, at mas malakas din siya kaysa sa ibang mga Diyos dito. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat. Kunin mo siya. 2 higit pang mga Diyos-Diyosan ang sumakay sa labanan. Malaki ang tsansa ng 4 na deity na talunin si Edmund. Nag-alala ito sa karamihan ng tao sa Erudia. Gayunpaman, pagkatapos magsimula ang labanan, ang resulta ay hindi naiiba sa dati. Ang kanilang mga pag-atake ay lahat ay walang silbi laban kay Edmund, na madaling nagtagumpay sa kanila. Hindi nagtagal, nasugatan din ang 2 pang mga Diyos-Diyosan. Tara na, 2 pa mula sa Kirea ang sumali sa labanan. Ngayon, sabay-sabay na sinalakay ng 6 na Diyos si Edmund. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, makikita na ang 6 ay hindi nagbabanta sa kanya. Pumunta ka, lahat, atakihin siya ng sabay-sabay. Patayin siya. Sa huli, walang pagpipilian si Kirea kundi ipadala ang lahat ng 10 mga Diyos nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2930. Kilala mo ba kung sino ang aking guro? 10 Diyos-Diyosan ang nagsanib puwersa para lumaban sa iisang tao. Ito ang unang pagkakataon mula noong muling pagkabuhay ng enerhiya na enerhiya. Naturally, walang nakakaalam tungkol sa labanan ni Levi. Ang buong mundo ay binibigyang pansin ang partikular na labanang ito. Ngayong nagsanib puwersa ang 10 Diyos-Diyosan, naging ganap na iba ang sitwasyon. Nagsimulang magpumiglas ang Cardinal Hall General. Kahit na ang kanyang Iron Golem technique ay nagawang ilihis ang mga suntok at maiwasan ang anumang pinsala, ang kanyang mga pag-atake ay limitado kapag laban sa 10 kalaban. Boom! Matapos ang isang magulong labanan, tumaas ang kanyang aura. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na boom sa kalangitan, ang kanyang katawan ay naging bakal. Boom! Boom! Ang kanyang nakatatakot na kapangyarihan ay lumundag sa lahat ng dako, nasugatan ang mga Diyos-Diyosan ng Kirea. Halos lahat ng 10 Diyos ay nasugatan, kahit na sa iba't ibang lawak. Nagbago agad ang sitwasyon. Ang Cardinal Hall General lang ang nakapagpigil ng 10 deities. Ito ay maaaring ituring na isang himala sa pagtataka ng lahat. Ito ay naguguluhan sa buong mundo. Kung ikukumpara sa mga Diyos-Diyosan, ang mga pangyayaring ito ay mas ikinagulat ng lahat. Nang makita ang iba pang mga mandirigma ng Kirea na ang sitwasyon ay ngayon sa kanilang kawalan, agad nilang inatake ang The Cardinal Hall General. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang Diyos na bakal, pinatay niya ang lahat sa kanyang landas. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kapantay sa kanya, pabayaan ang iba. Hindi nagtagal, sinalanta ni Edmund ang lugar. Hindi lamang siya patuloy na umaatake sa mga Diyos-Diyosan, ngunit nakapasok din siya sa 3,000 mandirigma ng Kira at nagpakawalan ng massacre. Bagamat mahirap patayin ang mga deity, mas madaling patayin ang iba. Arg! Malakas na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawan ng paghihirap habang ang mga tao ay bumagsak sa sahig. Tumaas ang bilang ng mga namatay at nasawi. Walang magawa ang mga deity sa The Cardinal Hall General, pati na ang iba. Pinatay niya ang sinumang hamarang sa kanya. Ito ay isang kalunos-lunos na eksena. Ang 3,000 mandirigma ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao sa harap ng The Cardinal Hall General. Nagpatuloy lang siya sa pagpatay. Bagamat hindi ko kayang patayin ang mga Diyos-Diyosan sa maikling panahon, ito ay isang piraso ng cake para sa akin na patayin ang lahat. Kaya naman, nagpunta siya sa isang nagngangalit na patayin. Ang mga tropa mula kay Kira ay nahulog sa kaguluhan habang sila ay mabilis na lumiit. Hindi man lang siya napigilan ng 10 Diyos-Diyosan kahit na gusto nila. Pagkatapos ng lahat, kapag sinubukan nilang pigilan siya ng ilang beses, ang kanilang mga pinsala ay naging mas malala. Kung magpapatuloy ito, hindi alam ang iba ay mamamatay, ngunit kailangan din nilang ilabas ang kanilang buhay. Si Edmund ay sobrang nakakatakot. Siya ay pumatay mula pagsikat ng araw hanggang gabi, na pinipigilan ang mga tropang Kirin sa pagsulong. Ito ay hindi pa nagagawa. Hindi nagtagal, nalaman ito ng mga Kirin sa likuran, lalo na si Sami, na siyang pangunahing namamahala sa planong ito. Nang nahaharap sa ganoong sitwasyon, malamig niyang itinuro, hindi natin siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon. Kung gagawin natin, siya ang maghahatid ng problema sa atin sa hinaharap. Magpadala ng 40 Diyos, titingnan ko kung mapipigilan niya sila. Hindi nagtagal, nagpadala si Kirea ng isa pang 40 deities. Bilang karagdagan sa 10 mga Diyos mula noon, mayroon na ngayong 5 mga Diyos sa kabuuan. Iyon ay kalahati ng buong puwersa ni Kirea. Ito ay isang kahanga-hangang tagpo, pinakilos nila ang bahagi ng kapangyarihan upang patayin ang The Cardinal Hall General. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang mga pangyayari, si Kirea ay walang pagpipilian kundi ang gawin ito. Hindi nagtagal, dumating ang 40 Diyos-Diyosan at nakipagsanib puwersa sa naunang 10. Gaya ng inaasahan, nagbago ang sitwasyon. Ayon sa kung gaano kalakas ang Cardinal Hall General, kaya niyang lumaban sa 25 hanggang 30 deities. Bagamat kaya niyang talunin ang mga ito, hindi may iwasang masugatan siya ng husto. Gayunpaman, mayroong 50 Diyos. Hindi nagtagal, natalo ang Cardinal Hall General. Boom! Pagkatapos ng matinding labanan, ang kanyang Iron Golem technique ay nabigla, at siya ay pinalipad pabalik. Ang 50 Diyos ay sadyang napakalakas.
Kahit na ginamit na ang lahat ng posibleng pamamaraan, hindi pa rin napigilan ni Edmund ang mga ito. Siya ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid ng 3 magkakasunod na beses. Hindi na makabangon muli ang Cardinal Hall General. Ngayong nasira ang kanyang Iron Golem technique, wala na siyang ibang paraan. Patayin siya at ipasok si Erudia. Isang utos ang nanggaling kay Kira. Sa sandaling iyon, malamig na nanunuya ang Cardinal Hall General. Kung makatawag ka ng suporta, kaya ko rin. Alam mo ba kung sino ang aking amo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2931. Iligtas mo ako guro. Hindi alam ng Cardinal Hall General na ang kanyang amo ay si Levi. Para sa kanya, ang kanyang amo ay isang napaka-misteryosong pag-iral. Sa katunayan, ito ay maaaring ang Ecclesiastic Order o ang Esoteric Guild. Higit sa lahat, ang Iron Golem technique ay sadyang napakahimala. Ngayong naabot na niya ang yugtong ito, nakita niya itong lubhang kahanga-hanga. Naalala niya kung gaano kadali para sa kanyang master na turuan siya ng Iron Golem technique. Nagbigay ito sa kanya ng isang ilusyon na ang kanyang amo ay isang nakakatakot na pag-iral na nakatago sa kaibuturan ng Erudia. Higit pa rito, lumitaw ang mga alingaw-ngaw ng Ecclesiastic Order at Esoteric Guild pagkatapos noon. Kaya siya ay kumbinsido na ang kanyang amo ay mula sa alinman sa dalawang puwersang ito. Ngayong nasa panganib na siya, sigurado siyang lilito ang kanyang amo. Natarante si Daxon. Anong master ang sinasabi mo? Hindi ba ang amo mong si Levi? Ayos lang. Kahit na hindi matatalo si Levi, abala siya sa paggamot sa lason ng kanyang anak. Paano siya magkakaroon ng oras para sumugod dito? Siguradong hindi siya lalabas sa Erudia. Ang iyong Panginoon. Gayunpaman, ang mga salita ng The Cardinal Hall General ay natakot sa mga Kirin. Kung tutuusin, iba na ang sitwasyon ngayon. Noong una, walang mga Diyos kay Erudia. Kara-rating pa lang nila kay Erudia, ngunit lumitaw ang napakalakas na kalaban. Kahit sino ay matatakot kung sasabihin niyang may amo siyang sumusuporta sa kanya. Kung siya ay napakalakas na, ang kanyang Panginoon ay hindi maiisip na mas malakas. Marahil, ang huli ay mula sa Ecclesiastic Order o sa Esoteric Guild. Kung talagang nag-e-exist silang dalawa, mapapahamak si Kirea. Kaya naman tinanong ng mga Kirin ang tanong na iyon. Tama na yan. Aking Panginoon. Maaari din akong tumawag para sa suporta. Malamig na putol ng Cardinal Hall General. Nang marinig ang 50 Diyos-Diyosan na may umalalay sa kanya si Edmund, naging maingat sila. Paano kung talagang mayroong nakakatakot na makapangyarihang pag-iral na sumusuporta kay Erudia? Ano ang dapat nating gawin? Sa sandaling iyon, lahat tayo ay mamamatay, at si Kirea ay mahuhulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagsimula silang magpanik, mabilis na kumalat ang balita sa iba pang mga Kirin sa likuran. Pareho ang iniisip ng lahat. Noong pinag-uusapan nila ang isyo, iniisip nila kung may mga Diyos na sumusuporta kay Erudia. Gayunpaman, sumimangot si Sami at mahinahong sinabi, totoo na may master siya, pero si Levi iyon. Alam niya ang tungkol sa nangyari kanina. Bagamat hindi alam ng iba kung sino si Killfinger o ang bagong pinuno ng sinaunang angkan ng garrison, alam niya. Ito ay walang iba kundi si Levi. Siya rin ang master ng Cardinal Hall General. Namula ang lahat ng marinig nila iyon. Higit pa rito, alam din nila na masyadong abala si Levi sa pagsisikap na gamutin ang lason ng kanyang anak. Dahil hindi siya ang Panginoon na iniisip ng lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Katangahan ba ang Cardinal Hall General? Paano niya magagamit si Levi para banta tayo? Nagtawanan ang mga Kirin sa likod. Ilabas ang utos na patayin ang Cardinal Hall General. Huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng utos ang 50 Diyos na nasa harapan at alam ang nangyari. Nakaramdam sila ng kahihiyan na pinagbantaan sila ng The Cardinal Hall General. Patayin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagpakita ng awa at nagpadala ng inatake kay Edmund, na nagbabalak na parusahan siya. Ay hindi, dahil sa takot, napapikit si Daxon at iba pa. Alam nilang napahamak sila. Kung tutuusin, walang master si Edmund. Iligtas mo ako, guro. Sumigaw ang Cardinal Hall General sa kalangitan sa nick of time. Gayunpaman, malamig na tumawa ang mga deity ng Kirea. Haha,
Gusto kong makita kung mayroon ka talagang master na magliligtas sa iyo. Habang nagsasalita ang Diyos, sumugod siya sa harapan at binawi ang kanyang kamao sa isang suntok. Siya ay halos 50 metro ang layo mula sa The Cardinal Hall General. Ito ay isang napakaliit na distansya para sa mga Diyos-Diyosan, sa katunayan, ito ay parang ilang pagpipilian lamang. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Diyos. Inaasahan na niya ang sandali kung kailan madudurog ang Cardinal Hall General. Whoosh! Gayunpaman, isang flash ng liwanag ang lumitaw. Isang bahid ng dugo ang bumulwak mula sa leeg ng Diyos habang ang kanyang ulo ay lumipad sa langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2932. Mga live na target. Biglang natigil ang tawa sa gilid ni Kireya. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Pati ang mga manlalaban ni Kireya ay nataranta. Sa kabilang panig, ang mga tao mula kay Erudia ay namangharin. Walang inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Bakit biglang namatay ang Diyos? Nandito na si Master. Nandito na si Master. Master. Hindi napigilan ni Edmund na mapasigaw nang makita ito. Biglang, isang espada ang bumaril ng walang saan sa deity na pangalawang labas sa kanya. Swoosh! Agad itong tumusok sa leeg ng Diyos-Diyosan, na naging sanhi ng pagdanak ng dugo sa buong lupa. Bago makapag-react ang karamihan, ang espada ay kumikinang at naglabas ng nakakatakot na enerhiya habang ito ay napunit sa hangin. Swoosh! Isa pa sa mga deity ang patay na. Whoosh! Ang espada ay nagpatuloy sa pagtawid sa hangin, naglalabas ng kapangyarihan nito sa lahat ng dako. Ito ay kumikinang na kasing liwanag ng araw, na banihag ang lahat ng nasa eksena. Swoosh! Swoosh! Ang espada ay nagpatuloy sa pagpatay ng sunod-sunod na Diyos. 10 ang namatay. Hindi nagtagal, ang bilang ay lumago sa 20. Pagkatapos, bumagsak ang 30 Diyos-Diyosan. Kahit na ang lahat ng mga deity ni Kireya ay humarap sa espadang ito ng magkasama, wala silang magagawa. Hindi nila maaaring harangan o itago mula dito. Walang nakatakas. Lahat sila ay buhay na target ng espada. Isa-isa silang pinabagsak ng espada. Ito ay lubhang nakakabigla na ang isa ay kailangang makakita upang maniwala ito. Ang mundo ay hindi pa nakakita ng ganito. Iyon ang unang pagkakataon na may nakakita ng napakaraming mga Diyos-Diyosan na nagtipon upang labanan ang isang bagay para lamang mapatay ang isang lumilipad na espada. Ang nangyari ay talagang nakakatakot. Ha ha ha, masayang tumawa si Edmund. Ang lumilipad na espada ay nagpatuloy sa pagbaril sa hangin at pinabagsak ang mga Diyos-Diyosan. Thud. Ang huli ay nahulog sa lupa at patay. Lahat ng 50 mga Diyosan ni Kireya ay patay na. Walang nakaligtas. Ano ba naman? Ang lahat ay namutla sa takot at nanginginig habang ang lamig ay dumaloy sa kanilang gulugod. Nakatayo sila sa kanilang mga kinatatayuan. Iyon. Ano ba ang nangyari? Ang mga Diyos, mayroong 50, ngunit walang nakaligtas sa kanila. Wala pang nangyaring ganito. Si Erudia ay walang mga Diyos. Kaya naman, mas nabigla ang mga Erudian sa nangyari. Palagi nilang iniisip na ang mga Diyos-Diyosan ay makapangyarihan tulad ng mga Diyos. Gayunpaman, nasaksihan lang nila ang pagpatay sa mga Diyos-Diyosan. Isa pa, nalilito pa rin sila tungkol sa espadang iyon. Sa katunayan, hindi lang sila. Bukod kay Dr. Erebus, wala pang ibang nakakita ng ganitong eksena. Sa likuran, nagulat ang matataas na opisyal ni Kireya. Bigla silang nawala ng 50 sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami sa kanila ang halos himatayan sa gulat. Maging si Sami ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bukod sa mga deity na pinatay ng espada, napatay din ni Edmund ang marami sa 3,000 mandirigma ni Kireya. Ngayon, halos 2,000 mandirigma na lang ang natitira ni Kireya. Sa sandaling ito, lumulutang itaas pa rin ang espada sa kanilang mga manlalaban. Buzz! Buzz! Ang espada ay gumawa ng maraming ingay at nagdulot ng malakas na bagzo ng hangin. Naramdaman ng natitirang 2,000 mandirigma ang nakakatakot na kapangyarihan nito sa kaibuturan ng kanilang kaibturan. Maaari nilang maramdaman ang kanilang nalalapit na kapahamakan. Thud! Thud! Ang karamihan ng mga mandirigma ay lumuhad. Nagpatira pa sila sa ilalim ng espada at nagmakaawa, maawa ka sa amin at iligtas ang aming buhay.
Paanong hindi matatakot ang sinuman sa gayong nakakatakot na bagay na lumulutang sa itaas nila? Ang espadang iyon ay pumatay sa mga Diyos-Diyosan na parang wala lang sila. Kaya naman, alam ng mga mandirigma na hindi sila makakalaban nito. Samantala, sa defensive base na malayo sa pinangyarihan ng labanan, si Sammy ay nagutos, umalis. Lahat, umatras ngayon. Narinig ng mga nakaluhod na manlalaban ang kanyang utos at agad na tumayo, na gustong makatakas. Sa tingin mo ba maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Ungol ni Edmund. Parang narinig siya ng lumulutang na espada. Bigla itong bumaril sa umpukan ng mga manlalaban. Nanginig sila at nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad. Tapos, may nangyaring kahindek-hindek. Ang espada ay mabilis na tumagos sa 2,000 mandirigma. Thud, thud. Bumulwak ang dugo mula sa kanila nang bumagsak sila sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2,933. Babayaran nila ang presyo. Paparusahan ko ang sinumang maglakas loob na saktan si Erudia kahit gaano pa sila kalayo. Pumunta ka dito para salakayin si Erudia. Sa tingin mo hahayaan kitang makatakas? Hindi pwede. Walang aalis, at lahat ay mamamatay. Ang bawat mandirigma na ipinadala ni Kirea ay pinatay noong araw na iyon, pinaliguan ng dugo ang mga hangganan ni Erudia. Nagtataka ang lahat kung paano tumagos ang espada sa mahigit 2,000 tao sa napakaikling panahon. Kumilos itong walang sino man sa mabilis na Diyos ang makahuli nito. Gayunpaman, makatuwiran kung ang isa ay mag-isip tungkol dito. Dahil madaling napatay ng espada ang 50 Diyos-Diyosan, madali nitong maalis ang 2,000 mandirigma. Ang massacre ay ang pinaka-nakakagulat na bagay na nakita ng sinuman. Ngayon, walang nang-ahas na kutsain si Erudia. Napatunayan ng espada na mali ang mga detractors. Si Edmund ay napakalakas, ngunit ang kanyang amo ay mas makapangyarihan. Dapat isa-isip ng isa na walang nakakita kung sino ang kumokontrol sa espada. Wala siya sa pinangyarihan ng labanan. Sa halip, kinokontrol niya ang espada mula sa isang lihim na lokasyon. Natigilan ang lahat. Walang inaasahan na si Erudia ay magkakaroon ng napakalakas na tao. Totoo pala ang mga chismis. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay tunay na umiral sa Erudia. Naniniwala ang mga tao na ang mga mahiwagang pamamaraan para sa pagpigil sa espada ay nagmula sa cultivation technique o ang Ecclesiastic Order's strange arts. May nag-claim pa na nakita niya ang teknik na ito sa mga record ng order. Ang Erudia ay naging restricted area sa ibang bansa. Walang makalusab dito. Hindi mahalaga kung ang ibang bansa ay nakaranas ng muling pagkabuhay o nagkaroon ng mga Diyos. Ang Erudia ay isang lugar na hindi dapat tangkaing labagin ng sinuman. Higit pa rito, hindi mahalaga ang lahat ng Erudian ay nagtago mula sa pag-aayos na muling pagbabangon ng enerhiya. Bagamat ang bansa ay walang Diyos, mayroon itong sapat na kapangyarihan na pumatay sa lahat ng mga Diyos. Nagulat ang buong mundo sa labanang iyon. Mula noon, alam na ng lahat na layuan si Erudia. Kahit ang isang Diyos-Diyosan ay hindi maglalakas loob na mag-isip ng pag-atake doon. Kinansela ng mga nagnanais na sakupin si Erudia ang kanilang mga plano. Maging ang Zyperia ay kailangang muling pangkatin at muling simulan ang kanilang diskarte. Naisipan pa nilang ipagpaliban ang kanilang plano dahil kailangan nila ng panahon para muling suriin ang sitwasyon ni Erudia. Kailangan nilang maunawaan ang sitwasyon ni Erudia bago maglakas loob na kumilos. Sa kabilang banda, natulala si Kirea. Nakipagsapalaran sila na salakayin muna si Erudia at nagdusa ng maraming casualty, kabilang ang bahagi ng mga Diyos nito. Ang pagkatalo ay napakatindi na ang mga Kirin ay magtatagal upang makabangon. Dati, 13 sila sa mundo. Gayunpaman, bumaba sila sa ika-45 ranggo pagkatapos ng labanang iyon. Ang lakas ni Erudia ay namangha sa mundo. Imposibleng lumaban sa kanila. Samantala, ang mga Erudian ay natuwa at umiyak ng maluwag. May secret protector pala sila. Si Edmund ang pinaka-excited sa kanilang lahat. Sumigaw siya sa langit, "Guro, mangyaring ihayag ang iyong sarili, miss na kita." Sinanay ko ang Iron Golem technique sa isang bagong taas. Si Daxon, ang Divine Brigadier, at ang iba pang mga Erudian ay tumingin sa langit ng may pagtataka. Walang nakakaalam kung sino ang kumokontrol sa espada.
Ang buong mundo ay naghihintay na may human-ong hininga upang malaman. Gayunpaman, walang tugon mula sa langit. Buzz, buzz. Ang espada na kilala bilang God Crusher ay naglabas ng sunod-sunod na ingay at lumipad ng mas mataas bago naglaho sa kalangitan. Si Levi ay nagkataon na nasa Erudia noong nasa panganib si Edmund. Gayunpaman, kinailangan niyang magmadali upang maghanap ng mga manlalaban upang protektahan si Forlivia. Kaya, hindi siya maaaring magpakita ng personal para tulungan si Edmund. Sa halip, kinokontrol niya ang God Crusher para patayin ang mga deity ni Kirea habang siya ay naglalakbay. Hindi siya gumamit ng anumang espesyal na pamamaraan ng espada. Ito ay ang kanyang napakalawak na kapangyarihan na nakikita sa kanya na kontrolin ang lahat. Ang espada ay kasangkapan lamang para tulungan siya. Sa sandaling ito, medyo malayo ang kanyang nilakbay. Walang paraan para marinig niya ang sigaw ni Edmund. Nagmamadali pa rin si Levi para maghanap ng mga taong makakapagtanggol kay Forlivia. Hindi nagtagal, naabutan siya ni God Crusher. Napansin niya na ang Diyos Crusher ay lumago sa kapangyarihan. Tila ang sandata ay nakakuha ng enerhiya mula sa mga labanan at dugo ng mga kaaway. Malapit na tayong makarating, bulong ni Levi sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2934, Mga manlalaban upang protektahan ang Forlivia. Nakarating siya sa dating kinalalagyan ng Carrie Gray Academy, ang tirahan ng mga taong hinahanap niya. Nawasak ito sa panahon ng kaguluhan. Ang Carrie Gray ay isang lumilipat na lupain. Sa makatuwid, ito ay puno ng enerhiya at enerhiya na kristal. Sa likod ng akademya ay matatagpuan ang Carrie Gray Mountains, isang lugar na pinaghihigpitan sa Rank 1. Naturally, ang site ng akademya ay bahagi rin ng restricted area. Ang isang lugar na pinaghihigpitan sa Rank 1 ay mapanganib, ngunit mahirap din ito ng pagkakaroon ng mga halamang gamot. Gayunpaman, hindi interesado si Levi sa kanila. Nandito siya para maghanap ng mga tao. Ang gusto niyang hanapin ay walang iba kundi ang mga past students niya. Dati, alam niya na lahat ay nagtago sa panahon ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi kasama ang kanyang mga estudyante. May 80 tao, kasama sina Bruno at Troy. Hindi sila nagtago bagkus ay hinarap nila ang kaguluhan. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Naniniwala si Levi na sila ay nabubuhay at nadagdagan pa ang kanilang mga kapangyarihan pagkatapos na muling mabuhay. Itinuro niya sa kanila ang mga pamamaraan na hindi gaanong mabilis na sumusulong. Ang mga ito ay mabagal na mga diskarte sa pundasyon na maaaring makakuha ng 2 beses na resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang pamamaraan na iyon ay magiging kapaki-pakinabang sa panahon ng muling pagbabangon ng enerhiya. Magagamit nila ito upang sumipsap ng nakapalibot na mga katangian ng enerhiya at i-convert ito sa kapangyarihan para sa kanilang katawan. Sa ganoong paraan, maaari nilang mabilis na madagdagan ang kanilang lakas. Kaya naman, naniniwala si Levi na silang lahat ay naging makapangyarihang mandirigma. Nang gusto niyang makahanap ng taong paprotekta kay Forlivia, naisip niya muna si Cyrus. Then, naalala niya ang 80 tao dito. Bigla naman siyang ngumiti. Lumabas kayong lahat, nandito ako, sigaw ni Levi. Boom, boom. Isang sunod-sunod na malakas na aura ang sumabog ng wala saan. Tapos, isa-isa silang nagpakita. Bruno, Troy, at Weldon. May kabuuang 80 tao. Wala sa kanila ang nawala. Napangiti si Levi habang pinagmamasdan ang aura na nakapalibot sa kanilang katawan. Gaya ng kanyang hinulaang, lahat sila ay naging napakalakas na mandirigma. Kahit na mas mahina pa rin sila kaysa sa kanya noon, hindi naman masyadong malaki ang pagkakaiba. Kasabay nito, nalampasan nila ang inaasahan ni Levi. Base sa kanilang husay sa pakikipaglaban, maihahalintulad sila sa Cardinal Hall General. Maging ang mga Diyos ay namutla kumpara sa kanila. Higit pa rito, mayroong 80 sa kanila. Hindi katakataka na napakapayapa nitong Rank 1 Restricted Area. Mayroong 80 hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga tao. Walang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito. Sabay-sabay silang bumati, Master Garrison. Walang gaanong oras. Ipapaliwanag ko sa iyo on the way. Sabi ni Levi. Pagkatapos, mabilis niyang dinala ang 80 taong ito at nagtungo sa Emberfall Rainforest.
Kasabay nito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Erudia. Alam niya kung gaano katikot ang mundo matapos niyang kontrolin ang God Crusher para patayin ang maraming tao. Ilang sandali, walang nang ahas na salakayin si Erudia. Si Zyperia at ang iba pang bahagi ng mundo ay nabigla pa rin sa pagkakaroon ng isang misteryosong manlalaban kay Erudia. Biglang may lumabas na balita. Nagpadala si Zyperia ng isang exploration team na binubuo ng 55 deities at humigit kumulang 700 elite sa rank 1 restricted area para lang maalis ang mga ito. Hindi pa rin nakakabawi ang mundo mula sa pagkabigla sa pagkawala ni Kirea ng napakaraming deity sa isang araw. Ngayon, may isa pang nakakagulat na balita tungkol sa pagkawala ni Zyperia. Lahat ay nagtaka kung ano ang nasa loob ng isang rank 1 restricted area na pinangalan ng Emberfall Rainforest. Dapat malaman ng isang tao na ang Zyperia ay may iba pang mga deity na may iba pang mga kasanayan. Nagsama sila ng iba't ibang deity upang masakop ang iba't ibang aspeto ng mga depensa at tiyak ang kaligtasan ng club. Gayunpaman, ang buong club ay nalipol. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay wala sa mga miyembro ng club ang nakapagpadala ng signal. Sa makatuwid, naniniwala si Zyperia na mayroong hindi maisip na malakas na hayop sa loob ng restricted area ng rank 1. Kahit ang mga Diyos ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban dito. Gayunpaman, hindi matatanggap ng Zyperia ang ganoong matinding casualty nang walang tamang paliwanag. Nais nilang bumuo ng isa pang team para muling pumasok sa Emberfall Rainforest para malaman kung ano ang nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2935. Si Zarain pa rin ang pinakamakapangyarihan. Ano man ang panganib, kailangan nilang imbestigahan kung ano ang nangyari. Hindi nila maaaring palayain ang gayong matinding pagkawala ng walang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, ang Zyperia ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Nakakahiya kung hindi nila mahanap ang sagot. Sa sandaling ito, dinala ni Levi ang 80 tao, kabilang si Troy, sa sagradong bukal. Erebus at Digital God ay namangha nang makita sila. Alam ng lahat na si Levi ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Gayunpaman, walang inaasahan na magkakaroon siya ng 80 makapangyarihang mag-aaral. Sa paghusga mula sa kanilang mga aura, bawat isa sa 80 taong ito ay maihahambing sa mga Panginoong klaseng hayop sa sagradong tagsibol. Walang dapat ikabahala si Levi kung marami siyang manlalaban na nagbabantay sa Forlivia. Imposibleng may magtangkang kahit ano laban sa kanya. Kahit na ang isang tao ay maglakas loob na subukan ang isang bagay, kailangan ng maraming oras upang malampasan ang napakaraming manlalaban. Matapos ayusin si Troy at ang kanilang grupo, umalis muli si Levi sa sagradong bukal kasama si Dr. Erebus at Digital God. Ang balita ng pagpatay ni Levi sa kalahati ng mga Diyos-Diyosan ni Kirea ay nagpatuloy sa paghanga sa mundo. Kaya naman, walang nang ahas na gumawa ng anuman laban kay Erudia. Higit pa rito, walang nang ahas na sumubok ng anuman laban sa mga kaalyado ni Erudia. Maraming makapangyarihang puwersa ang kailangang ilipat ang kanilang target sa ibang lugar, palayo kay Erudia at sa mga defender ng galaxy. Ang bansa ay hindi maaaring labagin. Gayunpaman, kumpara kay Erudia, si Zarain ay may mas kaunting mga husgado at tila hindi ng pag-atake. Sa panahon ng spiritual energy revival, lahat mula kay Erudia ay nagtago sa shelter ngunit ang pagkakalantad ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kapaligiran nito. Sa kabilang banda, tinakpan ni Zarain ang teritoryo nito ng hindi nakikitang proteksyon na hadlang sa panahon ng pagtatayo na muling pagkabuhay. Ang lupain nito ay hindi nakatanggap ng bautismo ng potensyal na enerhiya. Kaya, ang mga lupain ni Zarain ay hindi dumaan sa nakikitang pagbabago. Masasabi pa nga ng isa na walang nagbago. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay may pinakamaliit na hitsura. Maging ang maliliit na kalapit na bansa nito ay may mas mahusay na hitsura. Sa una, karamihan sa mga makapangyarihang puwersa ay walang interes sa pag-atake sa Zarain dahil ang unang pagpipilian ay ang pag-atake kay Erudia. Ngayon na imposible, maaari lamang nilang ilipat ang kanilang mga tingin sa iba pang mga target. Bagamat hindi nagbago ang kapaligiran ni Zarain, ito pa rin ang pinakamakapangyarihang bansa noon na may maraming mahahalagang kayamanan. Higit pa rito, ang ibang mga bansa na kaalyado ng Defenders of the Galaxy ay nakaranas din ng mga pagbabago na muling pagkabuhay ng enerhiya.
Sa makatuwid, hindi pa rin sila magandang akses sa mayroon. Kaya, maraming malalakas na puwersa ang nagsimulang kumilos at handa nang salakayin ang Defenders of the Galaxy. Nataranta ang mga miyembro ng SHIELD nang marinig ang balita. Ang mga miyembro ng Black Hawk ay galit na galit at sumugod kay Smythe upang iulat ang bagay na ito. Bagamat malakas si Zarain noon, wala silang silbi sa bagong kapaligiran. Kahit sino ay maaaring magpadala ng Diyos at sirain ang SHIELD. Hindi na nagpatawag si Smythe at agad na nakipag-ugnayan kay Neil. Pareho silang nawala ng ilang oras. Hindi nagtagal, nagpakita silang muli kay SHIELD. Agad silang pinalibutan ng mga miyembro ng Black Hawk, na gustong malaman ang planong hahaharapin ang paparating na banta. Alam nila kung saan nagpunta sina Smythe at Neil nang mawala sila. Ang duo ay dapat na pumunta upang makipagkita sa mga puwersa sa likod ni Zarain, ang mga tunay na pinuno ng Defenders of the Galaxy. Sa madaling salita, sila ang Samaire sa Lab of Gods at Sacroria. Walang dapat ikabahala. Anuman ang mangyari, si Zarain ay nananatiling pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Kami ang pinakamalakas noon, at kami pa rin ngayon. Kaya, hindi natin kailangang matakot sa mga Diyos-Diyosan. Bagamat walang Diyos ang Defenders of the Galaxy, maaari pa rin nating sirain. Paliwanag ni Neil. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat mula sa Black Hawk. Walang duda na kami ang pinakamakapangyarihan sa nakaraan. Pero paano naman ngayon? Talaga bang hindi tayo matatakot sa mga Diyos? Okay lang bang hindi mag-ingat kay Zapiria? Ito ngayon ay napakalakas. Okay lang bang huwag mag-alala? Nanatiling nagdududa ang lahat. Gayunpaman, tila kumpiyansa si Neil nang magbigay ng kanyang paliwanag. Napaisip sila kung ano ang misteryosong puwersa sa likod nila. Nagtataka sila kung paano naging napakalakas ng nasabing misteryosong puwersa para hindi matakot sa paparating na banta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2936. Anomalya sa Erudia. Pinili ng mga miyembro ng Black Hawk na magtiwala kay Neil at tumigil sa pag-aalala tungkol sa mga banta sa Defenders of the Galaxy. Anabangan pa nila ang pag-atake para makita nila ang trump card na nakatago sa loob ng Zarain. Samantala, ang labanan na nagpabagsak kay Kirea ay nagkaroon ng mabagsik na epekto kay Erudia. Mula nang kontrolin ni Levi ang espadang iyon para patayin ang mga deity at mandirigma ni Kirea, lumitaw ang mga misteryosong figure sa iba't ibang lugar sa Erudia. Sinabi nilang lahat, bakit napakakapal ng enerhiya sa labas? Ano ang nangyayari sa labas? Masyadong hindi kapanipaniwala ang espadang iyon. Samantala, patuloy ang pagkulog at pagkidlat sa isang sagradong lupain sa kalaliman ng kabundukan sa Erudia. Ang matinding enerhiya ng enerhiya ay nakapalibot sa tuktok ng bundok at hindi mawawala sa loob ng mahabang panahon. Itinuring na restricted area ang lugar na ito. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga hayop ay tila naglaho at nagtago na parang may nakakatakot sa kanila. Haha, sa wakas nasa labas na tayo. Ang enerhiya dito ay makapal. Walang pinagkaiba sa lugar namin. Nangangahulugan ba ito na maaari tayong manatili sa labas ngayon? Sabi ng isang malabong figure. Sa isang lugar sa Hilaga, may ilang malabong figure na dumaraan sa himpapawid, tumatawa paminsan-minsan. Hindi inaasahan ni Levi na ang kanyang simpleng pagpapakita ng espada ay haantong sa ganitong matinding kaguluhan at maakit ang mga maalamat na nilalang mula sa pagtatago. Sa sandaling ito, wala pa siyang kamalay-malay sa kung ano ang kanyang naidulot at maaari na lamang niyang pagtuunan ng pansin ang paghahanap ng mga paraan upang mailigtas si Forlivia. Bumisita siya sa sagradong tagsibol isang beses araw-araw upang tingnan ang kalagayan nito. Ang sagradong bukal ay maaaring unti-unting hugasan ang kanyang lason. Gayunpaman, hindi nito ganap na maalis ang mga ito. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan o maghanap ng mga mahiwagang halamang gamot. Wala siyang choice kundi ang patuloy na maghanap. Gayunpaman, ang paghahanap ng iba pang mga lunas ay nakasalalay sa swerte. Minsan, hindi ito mahahanap kahit gaano pa kahirap maghanap. Kaya naman, si Levi at ang kanyang club ay walang pagpipilian kundi ang maghanap ng paunti-unti. Sa sandaling nakakuha sila ng higit pang karanasan, nagkaroon sila ng mas mahusay na pakiramdam ng direksyon at alam nila ang mas mahusay na mga paraan upang magpatuloy sa paghahanap. Samantala,
Nagtipon ang Zyperia ng isang pangkat ng 13 upang imbestigahan ang Emberfall Rainforest. Lahat ng 13 miyembro ay mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga katangian ay bilis at palihim. Kalahati ng club ay may walang kapantay na bilis at maaaring makatakas sa isang iglap. Isa pang kalahati ay may stealth na mas karaniwan sa kanila na itago ang kanilang sarili at gumalaw na parang mga multo. Sila ang pinakaangkop na mga tao upang mag-imbestiga sa isang mapanganib na lugar. Kapag nakaramdam sila ng panganib, mabilis silang makakatakas. Hindi nila layunin na lumaban kundi upang masuri ang sitwasyon. Dapat ding malaman ng isang tao na ang Zyperia ay may napakalawak na kakayahan at kakayahan sa pananalapi. Habang ang ibang bansa ay mayroon lamang ilang mga Diyos, ang Zyperia ay may mga Diyos ng bawat uri ng katangian. Ito ay hindi kapani-paniwala na mayroon silang napakaraming Diyos na kailangan nilang ikategorya ang mga ito. Ang pangkat ng 13 deities ay pumasok sa Emberfall Rainforest. Naglakbay sila ng malalim dito at napanatili ang isang angkop na distansya mula sa isa't isa upang mas mahusay na ginagamit ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos, ginamit nila ang kanilang pinataas na bilis at palihim at dumating ng hindi napapansin malapit sa sagradong bukal. Gayunpaman, wala silang nakita doon. Kaya naman, lumayo pa sila at nakarating sa sagradong bukal. Noon nila nakita si Forlivia. Ang pagtuklas ay isang napakalaking sorpresa sa kanila. Hindi nila inaasahan na may kinalaman si Levi sa bagay na iyon. Bigla silang napalibutan ng mga halimaw. Nagsimulang salakayin sila ng 8 Panginoong klaseng hayop. Agad na ginamit ng pangkat ng 13 Diyos ang kanilang bilis at palihim para makatakas. Maging ang mga hayop ay nahirapang hulihin sila. Biglang lumitaw ang mga figure ng tao sa paligid. Parami ng parami ang lumitaw at hamarang sa daanan ng 13 Diyos-Diyosan. Gaano man kabilis ang kanilang bilis o pagnanakaw, wala silang pagkakataon laban sa 80 mandirigma. Si Troy at ang kanyang 80-member team ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga deities na makatakas. Pinatay nila ang bawat isa sa kanila. Lahat ng nangahas na pumasok sa sagradong lupaing ito ay mga kaaway. Ito ang itinuro ni Levi. Kinailangan nilang protektahan ang Forlivia mula sa bawat posibleng banta. Samantala, si Zyperia ay patuloy na naghihintay ng balita mula sa kanila. Nang mawalan sila ng kontak dito, sa wakas ay naunawaan na nila. Ang Emberfall Rainforest ay walang limitasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2937. Hindi maisip na kayamanan. Gayunpaman, binansagan ni Zyperia ang buong bagay bilang classified at tumanggi na malaman ito ng sinuman. Hindi nila maaaring ipaalam sa labas ng mundo kung gaano karaming kawalan ang kanilang naranasan o ipaalam sa sinuman ang potensyal ng lugar na iyon. Sa mga sumunod na araw, nag-explore si Levi ng mag-isa. Nakatuon siya sa paghahanap sa restricted area. Dati, nakakita siya ng maraming mahahalagang bagay sa sagradong tagsibol. Sa ilang araw na iyon, hinanap niya ang 3 lugar na pinaghihigpitan sa rank 1. Bagamat nakakita siya ng maraming mahiwagang halamang gamot, ang mga mas mahina kaysa sa natuklasan niya sa sagradong tagsibol. Ang mga mahiwagang halamang ito ay magiging walang silbi sa kalagayan ni Forlivia. Inaasahan niya ang ganoong resulta dahil sinusubukan niya ang kanyang kapalaran na tuklasin ang mga pinaghihigpitang lugar. Gayunpaman, ang mga bagay na nakita niya ay may pakinabang din. Ginamit ni Dr. Erebus at Digital God ang mga mahiwagang damong dinala ni Levi at pinalaki ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mga mahiwagang halamang iyon ay nagbigay daan kay Dr. Erebus na tumaas sa antas ng pagka-Diyos. Kasabay nito, naging mandirigma ang Digital God sa ilalim ng patnubay ni Levi at Dr. Erebus. Bagamat hindi niya naabot ang antas ng pagka-Diyos, mayroon pa rin siyang mga kasanayan at diskarte upang labanan ang isa. Ang Levi, Dr. Erebus, at Digital God ay mayroon na ngayong mga mahiwagang halamang gamot sa nangungunang 10 bansa. Marahil higit pa, mayroon silang mga mahiwagang halamang gamot na kahit ang Zyperia ay wala. Kung tutuusin, walang makapasok sa mga restricted areas gaya ng ginawa nila. Kahit ang rank 1 restricted areas ay walang problema para sa kanila. Dito, ang gayong mapanganib na mga lugar ay mayaman sa lahat ng uri ng likas na kayamanan. Si Levi, Dr. Erebus,
At Digital God ay hindi maisip na mayaman. Kinailangan pa nilang magbigay ng maraming kristal na enerhiya dahil hindi nila ito madala. Mr. Garrison, ngayon nag-explore ka na ng ilang panahon, malamang may napansin kang pattern. Mayroon kaming mas mataas na pagkakataon na makahanap ng mga mahiwagang damo sa mga lugar na nauuri bilang mga pinaghihigpitang lugar. Kung mas mataas ang ranggo ng isang pinaghihigpitang lugar, mas malakas ang mga mahiwagang halamang gamot. Dapat tayong tumuon sa Rank 1 Restricted Areas. Ang Rank 2 at Rank 3 na Restricted Areas ay aksaya ng oras. Iminungkahi ni Dr. Erebus. Oo, tama. Kung ganoon, dapat tayong pumunta sa Rank 1 Restricted Areas. Mas malaki ang tsansa natin doon. Idinagdag ng Digital God. Agad niyang inilabas ang data. Sa kasalukuyan, mayroong 23 lugar na nakalista bilang Rank 1 Restricted Area. Na-explore namin ang 4 sa kanila. 19 pa sila, kaya malaki ang tsansa natin. Higit pa rito, maraming posibleng mga lugar na pinaghihigpitan sa Rank 1 naghihintay ng kumpirmasyon. Si Dr. Erebus ay nagsimulang pumili ng kanilang susunod na destinasyon. Ay explore natin ang lahat ng Rank 1 Restricted Areas na ito. Pupunta tayo sana. Sa kabilang banda, nanatili sa malalim na pag-iisip si Levi at walang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahon niyang sinabi, batay sa iyong mga natuklasan, ang mga pinakamapanganib na lugar ay gumagawa ng pinakamagagandang halamang kahoy. Tumanggo si Dr. Erebus at Digital God. Oo, parang iyon ang pattern. Kung ganoon, pupunta tayo sa pinakadelikadong lugar. Maaaring may mga mahiwagang damo. May naisip na lugar si Levi. Digital God, suriin muli ang data. Ito ba ay kabilang sa Rank 1 Restricted Areas na ito? Umiling si Levi. Hindi. Sumunod ka sa akin at malalaman mo. Sa sandaling ito, nakagawa na ang Digital God ng isang malaking sasakyang panghimpapawid. Binigyan niya ng maraming espasyo ang sasakyang panghimpapawid upang makapagdala ito ng mas maraming mahiwagang damo pabalik. Gayunpaman, ang cabin ay puno pa rin ng mga bagay. Ito ay mas maginhawa sa ganitong paraan. Nagbigay ng direksyon si Levi, at pinaandar ng Digital God ang sasakyang panghimpapawid ng napakabilis. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lugar na nanatili sa palaging kadiliman. Parang noong unang nagsimula ang spiritual energy revival. Ang magnetic field ay kumikilos ng abnormal, kaya ang lahat ay magulo. Naantala din ito ang sasakyang panghimpapawid ng Digital God at muntik na itong mabangga. Nandito na. Bulalas niya nang makita ang lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2938. Super Spiritual Leyline. Habang nasa langit sila sa itaas ng South Pole, nakikita nila ang nakakatakot na puyo ng tubig na sumasakop sa malaking bahagi nito. Bagamat si Dr. Erebus at Digital God ay parehong hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga individual, ang paningin ng napakalaking puyo ng tubig sa ilalim ng mga ito ay nagpapadala pa rin ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Ang enerhiya ay lubos na puro dito dahil sa ilalim ng linya ng ley nito. Mula sa isang lohikal na pananaw, ito ay magiging pinakamadaling magtanim ng mga mahiwagang damo sa isang lugar na tulad nito. Dahil sa malupit na kapaligiran, ang mahiwagang damo ay magiging napakalakas. Kung ang mga mahiwagang damo ay naruroon dito, kung gayon ang lugar na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa sagradong tagsibol. Sa katunayan, maaari pa nitong ganap na gamutin ang pagkalason ni Forlivius sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ilang sandali pa lang mula nang sumibol ang mga potensyal na enerhiya sa lugar, kaya malamang na hindi pa magsisimulang tumubo ang mga halamang gamot doon. Ganunpaman, mahigpit na kumapit si Levi sa manipis na hibla ng pag-asa. Pinilit niyang makarating sa spiritual ley line para makita kung may mga mahiwagang halamang gamot. Katulad ng sagradong tagsibol, ang linya ng mga tatak na ley ay umiral ng matagal bago ang muling pagkabuhay ng mga katangian na enerhiya. Dahil sa laki, posibleng magkaroon ng mga mahiwagang halamang gamot dito. Nakatitig sa napakalaking vortex sa ilalim nila, sa wakas ay napagtanto ni Dr. Erebus at ng Digital God kung bakit sinabi ni Levi na hindi ito isang lugar na pinaghihigpitan ng Rank 1. Ang lugar na ito ay hindi nakalista bilang isang Rank 1 restricted area dahil wala lang ng ahas na pumunta rito.
Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa puyo ng tubig dahil halos nababalot ng kadiliman ang buong South Pole. Ang isang bomb alert sa buong mundo noon ay medyo mabilis na nawala, ngunit ang isang ito ay nanatili sa lugar sa napakatagal na panahon. Iyon lamang ay higit pa sa sapat upang takutin ang karamihan sa mga tao. Kahit na ang lugar na ito ay hindi binansagan bilang isang lugar na pinaghihigpitan sa rank 1, parang ito ng karamihan sa mga bansa sa mundo na mas mapanganib kaysa sa mga lugar na pinaghihigpitan sa rank 1. Walang maglalakas loob na tumuntong dito maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Tinanong ni Dr. Erebus, talaga bang pupunta tayo? Pupunta ako mag-isa. Medyo delikado ang lugar na ito para sa inyo. Pinutol siya ni Levi. Totoong-totoo ang sinabi niya. Kahit na huminto ang pagputok ng enerhiya, ang lugar na ito ay lugar pa rin ng isang pagsabog. Isinasantabi ang vortex, ang espiritual na linya sa ilalim ay mayroon pa ring nakakatakot na natitirang lakas ng enerhiya ng bagyo, at sino mang masipsip dito ay tiyak na masasaktan o mamamatay. Ang mga bagyong gumagalaw na ang enerhiya mula sa mga linya ng mga direksyon sa paligid ay iba sa mga nasa paligid. Ang enerhiya sa paligid ay, na-filter, ni Levi, na ginagawa itong mas sumisipsip sa katawan ng tao. Ang isa sa puyo ng tubig, gayunpaman, ay maaaring pumatay ng sino mang nakipag-ugnayan dito. Maging ang mga Diyos ay walang pagbubukod. Pagkatapos ay lumabas si Levi sa sasakyang panghimpapawid at bumagsak ng diretso sa napakalaking puyo ng tubig, na labis na ikinasindak ng Digital God. Bagamat naranasan na niya ang epekto ng puyo ng tubig at naging maladyos na pag-iral, medyo natatakot pa rin siya sa puyo ng tubig at kung ano ang nasa ilalim nito. Ang napakalaking puyo ng tubig ay umiikot pa rin sa mga potensyal na enerhiya habang ang linya ng mga graduado na nasa ilalim nito ay mayroon pa ring toneladang mga potensyal na enerhiya na natitira. Mangyaring magkaroon ng mahiwagang damo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ko sila mahanap dito. Naisip ni Levi sa kanyang sarili habang siya ay mabilis na bumaba sa puyo ng tubig. Ang enerhiya ay unti-unting lumakas habang bumababa siya sa puyo ng tubig. Hindi nagtagal bago nila sinimulan ang paggupit at pagpunit ng anumang mahawakan nila na parang mga labi. Ang linya ng lay na ito ay napakalakas na kahit na ang mga kasing tibay ng mga Diyos ay mapapawi sa isang iglap. Hindi lamang ito nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang mundo, ngunit maaari rin itong patuloy na makabuo ng gayong mapang wasak na enerhiya. Boom! Sa wakas ay dumating si Levi sa lugar ng pagputok ng linya ng pagpili na lay. Sa halip na lubusang matakpan ng kadiliman, ang lugar ay kasing liwanag ng araw dahil sa enerhiya. Nasa ilalim mismo ng lupang kinatatayuan niya ang spiritual ley line. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2939. Lampas sa kanilang limitasyon. Dahil sa sobrang abala niya sa pagpapahinto ng pagsabog noon, wala na siyang oras na lumapit sa spiritual ley line. Dahil dito, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Levi na maging napakalapit sa super spiritual ley line. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang kuweba. Ang mga pader sa labas ng pasukan ay may mga stalactites at mga patak ng tubig na nabuo mula sa mga istruktura na enerhiya. Ang isang patak ng tubig na iyon ay kasing lakas ng mahiwagang gamot. Nakatayo sa may pasukan, tinitigan ni Levi ang malaking butas na ilang libong talampakan ang lalim. Ang mga pader ng kuweba ay makapal at matibay dahil sila ay nabuo ng paunti-unti sa paglipas ng 10,000 taon. Iyon lang marahil ang dahilan kung bakit nananatili ang linya ng mga pagpipilian na lay. Ang sasakyang panghimpapawid ng Digital God ay nagbutas lamang ng maliit na butas sa kuweba, ngunit kalamangan ay pumutok ito at lumalim. Sa pagpasok sa butas sa kuweba, nakita ni Levi na ang super spiritual ley line ay parang minahan na umaabot ng libu-libong milya. Ito ay tinatakan mula sa labas ng mundo at naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng enerhiya. Bagamat ang karamihan sa paglilipat ng enerhiya ay nakatakas dahil sa pagsabog, mayroon pa ring nakakatakot na malaking halaga ng natitirang enerhiya sa loob ng minahan. Ang makitang tumutulo ang tubig sa labas ng dingding ng kuweba ay natuwa kay Levi. Kung ito ang nasa labas ng kuweba, mas magiging madali ang mga bagay sa loob. Whoosh! Nakikita niya ang nakakatakot na lumilipat na enerhiya ng bagyo sa sandaling pumasok siya sa kuweba.
Kahit na ang karamihan sa tingin na enerhiya ay nailabas mula sa super spiritual ley line, ang nalalabi ay napakalakas pa rin para masipsip ng mga tao. Ang masama pa nito, ang kapaligiran sa paligid ng super spiritual ley line ay sukdulan. Agad na nagbago ang tingin sa mukha ni Levi, at nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang makita iyon. Mukhang nagkamali ako. Walang maaaring mabuhay sa isang kapaligiran na may ganitong uri ng enerhiya. Kung ang lugar na ito ay hindi matitirahan ngayon kahit na may mahinang estado ng super spiritual ley line, kung gayon mas malala pa ito noon. Ako ay umaasa na ang puro enerhiya ay nagbibigay daan para sa mga wagang damo na lumago, ngunit may limitasyon sa mga limitasyon ng mahihinang enerhiya na matitiis para sa kanilang paglaki. Ang mga mahiwagang mahalagang iyon ay hindi makakaligtas sa isang kapaligiran na may napakataas na konsentrasyon ng enerhiya. Kung makakahanap ako ng kahit isa na tumubog dito, tiyak na nasa ibang antas ito. Gayunpaman, ang kombinasyon nito ng isang malupit na kapaligiran at mga epekto ng enerhiya ay ginagawang ganap na imposible ang buhay dito. Kahit na nasa isip ang pag-iisip na iyon, nagpatuloy si Levi sa pagsulong. Tumanggi siyang umalis kaagad pagkatapos ng lahat ng problemang iyon upang pumunta dito. Ang enerhiya ay lumakas habang si Levi ay lumalapit sa mga linya ng ley, ngunit siya ay naging sapat na malakas upang mapaglabanan ito. Kung natagpuan niya ang kanyang sarili sa ganitong posisyon noon, malamang na hindi siya makakaligtas sa ganito. Matapos itulak ang tila walang hanggan, isang malakas na alon ng init ang dumating sa kanya. Sapat na ang temperatura ng heatwave para matuno ang isang Diyos-Diyosan, ngunit hindi man lang nagbago ang tingin sa mukha ni Levi kahit kay titing. Ang puro enerhiya sa lugar na kinaroroonan niya ay naging apoy. Hindi tulad ng mga apoy sa labas ng kuweba, ang mga nabuo mula sa likha na enerhiya ay napakalakas na maaari nilang sundin ang anumang bagay. Maaaring alisin ni Levi ang anumang bilang ng mga Diyos nang madali kung makokontrol niya ang mga apoy na iyon, ngunit hindi niya kailangan. Sa halip, nalampasan na lang niya ang mga siga ng potensyal na enerhiya habang patuloy siyang sumusulong. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang lugar na may mababang kalidad na enerhiya. Tulad ng mga apoy mula kanina, maaari nitong i-freeze ang anumang makasalubong nito, at tanging si Levi lang ang makakatagal sa lamig nito. Dahil hindi niya makita ang kanyang hinahanap, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Desidido siyang hanapin ang buong super spiritual ley line kahit na napakaliit ng kanyang pagkakataong makahanap ng mga mahiwagang damo. Habang palalim ng palalim si Levi, napagtanto niya na maraming lugar ang nabuklod mula sa labas ng mundo. Iyon ay naging sanhi ng paglilipat ng enerhiya na nakulong sa loob kahit na pagkatapos ng muling pagkabuhay. Higit pa rito, mayroong lahat ng uri ng topographic features sa loob ng kuweba. Ang enerhiya ay malamang na naiimpluwensyahan ng mga tampok na topograpiko na nagresulta sa pagkakaroon ng iba't ibang anyo. Nakita ni Levi ang maraming anyo ng enerhiya sa daan. Sandali, ano iyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2940. Fossilized na puno. Laking gulat ni Levi nang may makita siyang puno sa di kalayuan. Isang puno na tumutubo dito. Ito ay dapat na isang mahiwagang damo. Mabilis na tumakbo si Levi papunta sa puno, doon ko lang namalayan na naging fossil na pala ito. Ang puno ay dapat na umiral doon sa napakatagal na panahon kung ito ay naging isang fossil. Sa hindi malamang dahilan, nakita ni Levi na medyo pamilyar ang puno. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya maalala kung saan. Pastahan pa nga ang punong ito na mamulaklak at mamunga pa noon, ha? Napaisip siya habang nagdidiin. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng ilang mga fossil sa ilang sandali. Ang ilan sa kanila ay malalaki at pag-aari ng mga hayop. Bagamat lahat sila ay mahalagang tingnan para sa mga siyentipikong mananaliksik, wala sa kanila ang nakinabang kay Levi sa anumang paraan noong panahong iyon. Ang gusto lang niya ay gamutin ang pagkalason ni Forlivia, kaya wala nang ibang mahalaga sa kanya. Sa puntong ito, natanggap na niya na wala siyang makikitang mahiwagang halamang gamot sa loob ng super spiritual ley line, at napunta siya sa lahat ng ito para sa wala. Samantala, si Dr. Erebus at Digital God ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa eroplano. Ha!
Bakit pakiramdam ko may pinagmamasdan tayo? Biglang tanong ni Dr. Erebus. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad, at tumindi ang kanyang buhok. Parang isang mabangis na hayop ang nakatutok sa kanya. Ang digital god din, ganoon din ang naramdaman pagkatapos marinig iyon. Pinagpawisan siya ng malamig, at ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nanginginig. Gayunpaman, hindi nila makita ang sinuman kahit saan sila tumingin, kaya wala silang ideya kung saan sila pinagmamasdan ng mga tao. Mayroon talagang isang team na binubuo ng isang babae at 3 lalaki na palihim na nanonood sa kanila. Sila ay nakasuot mula ulo hanggang paa ng tansong baluti na may malabong asol na kinang dito, at silang lahat ay may mga espada o busog at mga palaso. Sila ay napakahusay na nakatago na kahit si Dr. Erebus ay hindi matukoy ang lokasyon gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nahanap na namin. Kung hindi nagkakamali, ito ang lugar ng pagsabog na nagpabago sa mundo. Ang sobrang linya ng Ley ay dapat nasa ilalim nito. Nakakatakot kaya hindi ko may kumpara sa sinasanay natin. Sabi nung lalaking may sibat sa likod. Malinaw na umasa sila sa mga kalkulasyon na linya ng Ley para mabuhay, ngunit tiyak na hindi ito katulad ng nasa ilalim ng mga glacier ng South Pole. Ito ang lugar, sige. Tingnan ang tubig na nabuo mula sa kapaligiran na enerhiya. Tiyak na mas malakas ito kaysa sa aming lugar. Sabi nung isang lalaki na may espada sa likod. Bumaba ba tayo at tingnan ito? Tanong ng lalaking may hawak na pana. Kalimutan mo na. Dahil sa ating kasalukuyang lakas, wala ni isa sa atin ang makakaligtas sa pagbaba doon. Sagot ng nag-iisang babaeng miyembro ng grupo. Ang kanyang malamig na tono at nakakatakot na kagandahan ay sapat na upang makahinga. Sabay-sabay na tumango ang 3 pa. Pagkatapos ay tumingin siya sa sasakyang panghimpapawid ng digital god na umaaligid sa itaas nila at malamig na sinabi, seryoso bang gustong tuklasin ng mga taong ito ang lugar na ito? Ang tanga nila. Oo, malinaw nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili. Hindi man lang kami maglalakas loob na subukang tuklasin ang lugar na ito. Sagot naman ng iba na may panunuya sa mukha. Ang tanawin ng sasakyang panghimpapawid na umaaligid sa spiritual energy vortex ay nagbigay sa kanila ng impresyon na si Dr. Erebus at Digital God ay tutuklasan ang lugar. Boom! Biglang nagsimulang magbago ang puyo ng tubig na sumasakop sa bahagi ng South Pole. Sabay-sabay na inilipat ng 4 ang tingin nila dito, tanging ang puyo ng tubig ay umiikot sa kabilang direksyon. Ang lupa sa South Pole din, nagsimulang manginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Anong nangyayari? Bakit baligtad ang direksyon ng puyo ng tubig? Bakit pakiramdam ko ito ay isang pagbabagong gawa ng tao? Kinakabahang tanong ng mga lalaki. Imposible yan. Walang sino man ang posibleng magkaroon ng kapangyarihang baligtarin ang direksyon ng puyo ng tubig. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang enerhiya sa loob nito? You'd have to. Malamig na sagot ng babae sa kanila ngunit pinigilan ang sarili sa kalagitnaan ng tanong. Naunawaan ng iba ang ipinahihiwatig niya. Ayon sa kanyang pangunawa, imposible para sa sino mang gumawa ng gayong pagkabansot. Mukhang may lalabas dito. Manatiling matalas, guys. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng grupo. Nanatiling nakatuon ang tingin nilang 4 sa puyo ng tubig sa ilalim nila.